Ayan, so good evening. Maraming salamat, Coach Eka. And sa lahat na nandito ngayon, sa mga naka-tune in, good evening, good afternoon, and good morning. Ayan, so alam ko ready ka na and mas maganda, di ba? Ma-excite ka kasi ngayong gabi na to, may bago ka na namang matututunan. Di ba? Kasi sa totoo lang, di ba? Every day is a learning day. So, hindi pwede na hindi ka natututo. So, sa lahat na nandito, di ba, sino ba yung willing matuto ngayong gabi? Okay lang ba pusuan mo yung nasa screen, di ba? So, pusuan mo para at least makita natin kung talagang willing ka na matuto, willing ka makinig, di ba? So, sa lahat na nandito, di ba? So, if ever man may mababanggit tayo, so, hindi ibig sabihin na para sa iyo. Di ba? So, siyempre, sa lahat na nandito, 'di ba? Aware naman tayo na yung pinasok natin is business. So, dapat andun yung willingness natin na pakinggan, 'di ba? Kung ano man yung mga maririnig natin. Kasi minsan, 'di ba, sabi nga para magising ka sa isang bagay, kailangan minsan kailangan maalog ka. 'Di ba? Kailangan natin na tayo mismo may tatapik sa atin, may magre-remind sa atin, 'di ba? Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. And okay, so sa lahat po na nandito ngayon sa mga bago nating business partner, welcome po and congratulations kasi officially part ka na ng Savior's Power First System. So gusto ko lang din i-acknowledge, di ba, yung isa sa mga bago nating nagtiwala, si Sir Ariel. Congratulations. Di ba? Welcome sa ating team. Welcome sa Savior's Power First System through MPARS. So sa lahat po na nandito ngayon, lagi mong tatandaan, 'di ba, sa negosyo natin, 'di ba, bakit kailangan natin nagti-training? Kasi 'yan yung kailangan mo, 'di ba, para matuto ka, 'di ba, para may alam ka sa negosyong ginagawa natin. 'Di ba, kasi baka mamaya, 'di ba, ang thinking mo, part-time ko lang din naman, 'di ba? So, saka ko na lang aaralin. So, tandaan mo dapat, 'di ba, bilang nagsisimula. So, and even, 'di ba, kahit medyo matagal ka na, so dapat ang goal mo talaga is ma-equip ka. Okay, kasi the moment na knowledgeable ka, equip ka sa business natin, tandaan mo, mas magiging madali yung flow ng negosyo mo. 'Di ba? So sa lahat na nandito, sino pa ba yung mga bago nating business partner before tayo mag-start? 'Di ba? Para at least ma-recognize natin. Okay, so yung iba papasok pa lang for sure ako. 'Di ba? So congratulations, welcome kay Ma'am Lori. 'Di ba? Welcome sa team. 'Di ba? Buti naka-attend ka today. So sa totoo lang, by this time, so akin lang, maging willing ka lang lagi matuto. Willing ka makinig. 'Di ba? Kasi for sure ako, 'di ba? So sa lahat na nandito, okay, so pag alam mo na yung negosyo na ginagawa natin, mas magiging madali. Okay, so medyo may nakikita na akong natutulog. Okay lang ba? Alugin muna natin yung sarili natin. 'Di ba? So imaginein mo, di pa tayo nagsisimula. Ayan. So sa lahat na nandito, 'di ba? So yan, sayaw-sayaw ka muna, 'di ba? Para at least maalog ka. Okay lang ba, DJ? 'Di ba? I-ano mo yung malupit na sounds natin ngayon, 'di ba? Para magising yung mga natutulog. Ayan. So sa lahat na nandito, 'di ba? Huwag ka muna matulog kasi maaga pa para matulog. Okay, hindi pa oras para matulog ngayong umaga na 'to. Okay ba 'yon? Ayan. 'Di ba? So kasi asan na yung DJ natin? Pa-music ka konti. 'Di ba? Mga 30 seconds. Ayan, para at least ganahan kasi imaginein mo, 'di ba? Ang hirap magsalita pag nakikita ko na 'di ba may mga kanya-kanyang ginagawa yung bawat isa. 'Di ba? Yung iba nanonood ng Netflix, yung iba nanonood ng YouTube, yung iba nanonood ng teleserye, nanonood ng Cardo, 'di ba? So dapat mamaya mo na gawin yung ginagawa mo. Focus ka muna ngayon. 'Di ba? Kasi sabi ko nga, ang gagawin natin this time is kailangan natin na may bago kang kaalaman na matuto ngayon. And sa lahat na nandito, 'di ba? So tayo. Okay. Yeah. Wala na lagi dito! Walang tao! Walang tao! May tao! May tao! Sa upuan mo.
Okay. Yan, maraming salamat, DJ. So, sa lahat na nandito, kung inaantok ka, di ba, gawin mo, magkape ka muna para at least mabuhay yung dugo mo. Ako, bago ako mag-talk ngayon, di ba? So, nag-shower muna ako para at least tawag dito. Kasi kanina, mga bandang alas 6, kasi nagpa-vaccine ako today. So, fully vaccine na ako today. So, inaantok ako kanina. Ang sarap, yung tipong sabi ko 6:30. So, baka pag natulog ako nito, baka madiretso na. So, hindi ako makapag-talk. Diba? So, sabi ko hindi pwede. Kaya ang ginawa ko, iniligo ko na lang. So, naligo ulit ako para at least mawala yung antok. 'Di ba? And nagkape muna. 'Di ba? Ang sarap ng kape natin. Ito naman cappuccino, 'di ba? So napakasarap ng ating Uno products. Ayan, kaya sa lahat na nandito, 'di ba? Maganda gamitin mo yung produkto natin para at least alam mo na ito pala yung lasa ng kape namin. Ito pala yung lasa ng namin, ng juice. Okay, ito pala yung pakiramdam pag nagtitake ng supplements. Okay ba 'yon? So sa lahat na nandito, 'di ba? So huwag kang mag-alala, 'di ba? Etong topic na to, which is pag yung iba familiar ka na nito, naririnig mo na, yun nga lang, 'di ba? So minsan may mga pagkakataon, 'di ba? May mga pagkakataon na nakakalimutan mo. And patuloy mong ginagawa. O sa lahat ng mga naka-on cam, 'di ba? Siguro pwede tayong mag-request, 'di ba? Kung kaya naman natin mag-on cam, bakit hindi, 'di ba? Kung hindi ka naman busy, nasa bahay ka lang din naman, so much better na na mag-on cam ka na lang. Okay ba 'yon? Para at least mas maganda mas maganda pag nakikita natin na lahat, 'di ba, attentive, lahat naka-focus, 'di ba? So kung may prospect ka, may follow-up ka, may invite ka, may gustong makipag-call sa'yo, mamaya na. 'Di ba? So, training muna tayo. Training, 'di ba? Pag sinabing training, drop everything. Kasi etong mga bagay na pag-uusapan natin, pag nalaman mo, na-assess mo na yung mga bagay pala na to, 'di ba? Ito din pala yung ginagawa mo. Kaya, 'di ba, minsan baka hindi ka kumikita. 'Di ba? So sa lahat ng nandito, 'di ba, sa mga bago nating business partner, 'di ba, observe ka lang, 'di ba, pakinggan mo lang, so wag kang mag-alala, 'di ba, kung matatamaan ka man, 'di ba, hindi para sa iyo 'yon. Okay, sa katabi mo. Okay ba tayo doon? So kaya sa lahat na nandito, of course, 'di ba, ang kailangan lang natin mag-focus ka ngayong gabi. Okay? So kung yung asawa mo kumakalabit na, sabihin mo, mamaya na, 'di ba, maaga pa. Okay, alas 8 pa lang, magna-9 pa lang. Okay ba tayo doon? Kasi baka mamaya, 'di ba? So ikaw din excited, kalabitin ng asawa mo, 'di ba? Ng partner mo, 'di ba? So 'yun. Kidding aside, so sa lahat na nandito, of course, business yung pinasok natin. So mas maganda seryosohin natin yung gabi na to. Yan, so meron na tayong 37 participants. Yan, so mas maganda. And of course, yun, sabi ni Sir Juliando, sana all may kumakalapit. 'Di ba? So sa mga may kumakalapit diyan, imaginein mo, napakaswerte nyo. 'Di ba? So ang sabihin mo na daw, Sir Juliando, lahat all. Ayan, yung iba ngiting tagumpay eh. Nakikita natin yung mga ngiti na may mga kumakalabit. Tama ba, Sir Eric? Ayan. Okay. Yung iba seryoso, no? So, yun. Dahil ready na yung ballpen mo, dahil ready na yung notebook mo. So, this time, so mas maganda isulat mo. 'Di ba? Kasi for sure ako, etong pag-uusapan natin na to, so makakatulong sa'yo. Okay ba tayo doon? And 'di ba, sabi ko nga, para hindi ka antukin, wag kang sumandal sa iyong upuan. Kasi pag nakasandal ka, halimbawa may sinasandalan ka, so ang tendency dahil lapat yung likod mo, mas aantukin ka. Samantalang pagka ikaw mismo, 'di ba, kumbaga inalayo mo yung sarili mo sa mismong sandalan, 'di ba? So buhay yung dugo mo. Okay ba tayo doon? Ayan, so siguro hindi na natin pagtatagalin. So of course, sa lahat ng mga bago, sa lahat na nandito ngayon, na first time lang ako maririnig. Okay, so my name is Eric Jun Valiente, of course. Ayan, so tonight pag-uusapan natin, 'di ba? Ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? So sa totoo lang,
Sa lahat na nandito, 'di ba, medyo mabilis lang din 'to. So, pero 'di ba, mas maiintindihan ng bawat isa na nandito. Okay, so ngayon, sa lahat na nandito, 'di ba, diretsahan, anong gusto nyo? Diretsahan, paligoy-ligoy. Okay lang ba i-type mo diyan kung anong gusto mo? Diretsahan ba or paligoy-ligoy? Kasi baka may mga tao dito na ayaw makarinig na 'di ba ng diretsahan. 'Di ba? Kasi pag paligoy-ligoy, mas matatagalan pa tayo. Kaya mas maganda diretsahan na lang tayo. Tama ba? Ayan. So sa lahat na nagta-type, 'di ba? Thank you so much. 'Di ba? Na-appreciate ko kayong lahat. Ayun. Sige, diretsahan na tayo. Walang paligoy-ligoy. So sa totoo lang, sa lahat na nandito, 'di ba? So sa negosyong ginagawa natin, normal na 'di ba may mga pagkakataon na hindi tayo kumikita, may mga times na kumikita tayo. 'Di ba? Yun nga lang, 'di ba? Ang tanong doon bakit may mga tao na ginagawa 'to, kumikita naman? Okay, may mga bago pero nagagawang kumita. Pero meron din mga tao na tumatagal na, 'di ba? So wala pang resulta, hindi pa kumikita, 'di ba? So sa negosyo kasi dalawang pwedeng mangyari sa iyo. Okay, is either maging failure ka or maging successful ka. 'Di ba? Kaso nga lang, etong tanong mo lagi sa sarili mo. Okay, lagi mong tatanungin sa sarili mo, ano ba yung gusto kong maging? Gusto ko ba na maging successful ako or gusto ko na maging failure ako? Sa lahat na nandito, pili ka. I-type mo nga dyan anong gusto mo, maging failure or maging successful. 'Di ba? Tingnan natin kung sino yung mga gustong maging successful or sino yung mga tao na gusto na mag-fail, 'di ba? So, for sure ako wala namang tao na gustong mag-fail. So, lahat tayo gusto natin maging matagumpay sa buhay. 'Di ba? Yun nga lang paano mangyayari 'yon? 'Di ba? So, kasi minsan may mga factor na pumipigil sa atin bakit hindi tayo nagtatagumpay sa ginagawa natin. 'Di ba? So, kaya this time around, 'di ba? So, mas maiintindihan mo bakit nga ba talaga? Bakit nga ba talaga may mga tao na tumatagal, walang resulta, tumatagal na hindi kumikita? So this time, okay, maging ano tayo, maging diretsahan tayo, ito, maging totoo tayo sa bawat isa na nandito. 'Di ba? Kung if ever man yung mga makikita mo, mababasa mo diyan, so 'di ba, nakaka-relate ka, so okay lang 'yan. 'Di ba? Ang importante, you have to accept. I-accept mo kung 'di ba, kung ikaw 'yon. Kasi sa lahat na nandito, 'di ba, importante naman yung acceptance na tinatawag. Tama ba? Kasi minsan, 'di ba, ang pumipigil sa atin yung pride natin. Kaya may makikita ka bakit may mga tao na hindi kumikita and bakit may mga tao na kumikita. So ano ba yung mga nagiging dahilan nito? 'Di ba? Bakit may mga tao na kumikita, may mga tao na hindi kumikita? So ito yung mga bagay na to. So sa lahat na nandito, 'di ba? Kailangan natin aware. Kailangan natin dapat mas na-assess natin yung sarili natin. Oo nga, no? 'Di ba? So baka ito talaga yung nagpapabagal sa akin. Baka ito na yung kailangan kong gawin para at least mas mabilisan ko yung pagkaresulta na pwede naman kahit bago ka, pwede kang magkaresulta. Kasi marami ng proof na talaga naman kahit bago pa lang, 1 buwan pa lang, 2 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, nagagawa magkaresulta. Ngayon, 'di ba? So, ang tanong doon, ano yung ginagawa ng mga tao na kumikita agad ng mabilis? And ano yung mga ginagawa ng mga tao, 'di ba, hanggang ngayon? 'Di ba? So, andun pa rin yung tumatagal. So, wag kang mag-alala, lahat naman dumadaan sa stage. Okay? So, ngayon kung nararamdaman mo, 'di ba, ikaw mismo na feel mo yung mga bagay na yan, wag kang mag-alala. Kasi sa totoo lang, lahat tayo dadaan diyan. Alright? So ngayon, pag-usapan natin ito. Mga dahilan, bakit may mga hindi kumikita? Ayan, so sino ba dito yung gusto ng malaman? Kung ano ba talaga yung mga dahilan bakit may mga tao na sa negosyo natin na hindi kumikita and may mga tao na talagang kumikita sa negosyong ginagawa natin. Okay, so simple lang. So sa lahat po na nandito, 'di ba, sa ating participants tonight, 'di ba? So sige, keep it coming. So meron na tayong 39. Okay, 39 participants na nandito sa loob. So thank you so much sa cooperation ng bawat isa. So I hope, 'di ba? I do hope na lahat na nandito ngayon, 'di ba, magtagal ka hanggang dulo. Kasi minsan, 'di ba, mamaya hanggang nasa dulo or kalagitnaan nawawala sila. So tapusin mo. Ang pakiusap ko lang din, tapusin mo kasi sa totoo lang, 'di ba?
ang ganda ng pinag-uusapan nasa gitna or wala sa umpisa, wala sa gitna kundi nasa dulo. Yung kabuuan, 'di ba, ng ano mismo ng topic. Okay ba tayo doon? So ngayon, 'di ba? So if ever man may mga takeaways ka, may mga kumbaga naging factors sa iyo yung mga nandiyan na nakasulat or yung makikita mo sa screen, 'di ba? Pwede mong pwede mong ilagay, 'di ba? Pwede kang mag-type diyan, 'di ba? Para at least, 'di ba, maging maganda yung ano natin, yung connection. Kasi mas gusto ko yung nagta-type. Ayoko na patay tayo, 'di ba? So yun yung pinakaayaw ko pa naman, yung tipong may nagsasalita tapos, 'di ba, tulog yung mga audience. 'Di ba? So mas maganda lahat na nakikinig na nandito para at least makita natin kung sino ba talaga yung nakikinig and sino yung mga taong hindi nakikinig. So I'm sure ako, 'di ba, pagka may mga ano ka naman yan, may matututunan ka diyan. Okay ba tayo doon? So ngayon, 'di ba, ano nga ba? Ano ba yung mga dahilan kung bakit may mga tao na hindi kumikita sa negosyo natin? Okay, sa mga bago na nandito, pasintabi, 'di ba? Etong topic na to, hindi naman to intended para i-discourage ka, 'di ba? So, eto naman yung reality na nangyayari. Which is, 'di ba, pwede mong maiwasan. 'Di ba? Ito yung mga bagay na dapat iwasan ng bawat isa na nandito. Tama ba? Kasi may mga tao na baka mamaya misinterpret mo. Ay, ganun ba? Ang hirap pala dito. 'Di ba? Ay, ganun ba? Ganito, ganyan. Baka may mga side comment ka, may mga opinion ka na alam mo sa sarili mo na, 'di ba? So tandaan mo, wag kang mag-alala, right after naman, 'di ba, magiging malinaw para sa ang lahat. 'Di ba? So kasi hindi ako papayag na right after ng magiging ano natin, magiging discussion tonight. So kumbaga, wala kang matutunan. 'Di ba? Wala kang matutunan na aral, 'di ba, sa ating pag-uusapan. Ayan, so meron na tayong 41 participants. Yan, nakakatuwa naman, 'di ba? So at least lahat, 'di ba, nandito, lahat ng mga kasamahan natin, 'di ba? So, yun, tama 'yan. 'Di ba? Kasi ang goal natin magpadami, ang goal natin magpalaki, hindi pa konti. Okay, so ngayon, dahil ready ka na and ready na din ako na pag-usapan natin yung mga bagay na to. So, eto na. Ayan. So, iisa-isahin natin. Lahat ng mga naka-highlight dyan, huwag kang mag-alala. Okay? I'm sure ako nakikita mo naman, 'di ba? Kung malabo yung paningin mo, 'di ba? So, nearsighted ka, 'di ba? Anuhin mo na lang, 'di ba? So, lapit ka na lang din. Okay? So, ngayon, 'di ba, ang pag-uusapan natin, ito yung mga bagay na minsan baka yun na yung nangyayari sa sarili natin. Kaya hindi mo namamalayan, dumarating yung time na, ay, oo nga, no? Ito pala yung mga bagay na nagagawa. Kaya pala, wala akong resulta. Kaya pala, eto ako. Ayan. So, pag-usapan natin number 1. Okay, ano yung nakalagay dyan? Walang willingness. Ayan. So, bakit ba napaka-importante ng willingness? Tandaan mo, may makikita ka na okay naman, uma-attend naman, nandyan naman, pero, 'di ba, pag wala yung willingness mo, 'di ba, umattend ka lang, pero parang napilitan ka lang din. So, tandaan mo. Okay? So, hindi sapat yun. Kasi may mga tao na, 'di ba, alam mo yun yung tipong tinatamad umattend ng training, okay? Yung tipong pinapollow up pa ng apply niya, 'di ba? May mga times na ikaw mismo, 'di ba, papilit ka pa, 'di ba? Ikaw na nga yung concern sa yung mentor mo, yung coach mo, pero still, 'di ba, nilalayo mo yung sarili mo. 'Di ba? Kaya huwag kang magtaka bakit may mga tao na hindi kumikita. So isa 'yan sa dahilan. 'Di ba? Walang willingness. Hindi siya willing matuto, hindi siya willing makinig, hindi siya willing, 'di ba, ng pagbabago sa buhay niya. So sa umpisa, lagi mong tatandaan, 'di ba? Oo, 'di ba? Hindi ka sanay, pero tandaan mo, right after kasi niyan, 'di ba, gawin mo lang siyang habit. Ulit-ulitin mo lang siya. Then magugulat ka one day, 'di ba, nasa harapan mo yung resulta na gusto mo. And hindi man yung resulta na gusto mo, pero okay, I'm sure ako, 'di ba, yung magandang plano para sa iyo or magandang nakalaan, okay, para sa iyo. So tandaan mo, may mga tao na bakit hindi kumikita. Kasi minsan, 'di ba, kagaya ngayon, 'di ba, yung pag-attend ngayon ng training. Okay, yung 41 participants, baka some of you, okay, pinilat na lang apply niya o ano, taka na, pasok ka na, ganito, ganyan, sayang ng training, 'di ba? Baka may mga ganun. May mga ganun pa tayo nakasamahan dito.
So ngayon, ang pag-attend kasi ng training, part yan ng negosyong ginagawa natin. Tandaan mo, sa negosyong ginagawa natin, hindi ka kikita pag hindi mo alam yung ginagawa natin. So dapat, yun yung pinaka-importante. Kasi ito yung lagi yung sinasabi, hindi naman laman ng bulsa mo or laman ng bangko mo yung unang papalakihin natin. Okay, to follow yan. To follow yan pag, okay, nagtitraining ka. Bakit kailangan may training? So, importante kasi yung training kasi bakit? Pag wala kang training, wala kang alam. Nagigets mo? So, sa lahat na nandito, sa mga na-experience na magtrabaho, okay? Nung time na nag-apply ka, okay, sa trabaho mo man yan, di ba nung first time, sinabak ka muna, nag-training ka muna. Hindi naman agad-agad automatic start na. 'Di ba? So ibig sabihin, 'di ba, andun yung part na proseso lahat. Kailangan mo ng pagdaanan. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng isabak ka kaagad na mag-isa ka na hindi mo alam, 'di ba, kung paano gagawin mo. So parang ganito, kung papasok ka sa isang giyera na wala kang bala, tandaan mo mamamatay ka kaagad, ikaw yung unang mamamatay. Kasi bakit? Wala kang bala. Susugod ka lang tapos baril lang yung dala mo, walang bala. So hindi kasi ganoon. So dapat importante kaya nga may mga trainings, may mga Zoom meeting, may mga ganitong gathering para 'di ba? Para ikaw mismo, 'di ba? Mas ma-equip ka. 'Di ba? Mas malaman mo yung in and out ng negosyo. 'Di ba kasi may mga tao na ano ba 'yan, training na naman. 'Di ba? So imaginein mo, may mga tao na sinasabi paulit-ulit naman. 'Di ba? So tandaan mo bakit minsan paulit-ulit yung naririnig mo. Number one, okay, hindi mo pa alam. So may mga pagkakataon na oo, maaring paulit-ulit pero nagdidepende sa mga nagbabagsak, sa mga tao na speaker natin. Kasi magkakaparehas pero iba yung deliver. Meaning to say, iba yung pagkakabagsak, pagpapaliwanag. 'Di ba? May mga ganung scenario. 'Di ba? Kaya importante dito na maging ano ka lang, empty cup. Tama ba? Importante yung empty cup. Hindi kasi pwede na, ay, 'di ba? Hindi kasi pwede na lahat alam mo na. Tama ba? So, importante, 'di ba? Kaya nga may tinatawag na mga trainings kasi bakit kailangan mong aralin. You have to learn the business. 'Di ba? Kung gusto mong lumago yung negosyo mo, kailangan matuto ka muna. 'Di ba? Kailangan lahat ng kailangan ma-attendan mo dito sa ginagawa natin. Everyday naman tayo may mga gathering, may mga training. So dapat wag mong kakatamaran umattend. Okay ba 'yon? Kasi minsan, 'di ba, pag attend ng training, kinakatamaran natin. 'Di ba? Which is sa mga bago, 'di ba, especially pagka hindi ka sanay first time, 'di ba, sa buong buhay mo uma-attend ka ng mga ganitong training, 'di ba? Parang feeling mo 'di ba, parang nakakapanibago, which is normal sa umpisa. Pero tandaan mo, pag naging habit mo siya, everyday mo nang ginagawa, everyday mo nang everyday nakakasanayan mo na, magugulat ka one day, 'di ba, hahanap-hanapin na ng sistema ng katawan mo. Parang ako, 'di ba, dumating yung time, kaya nga may tinatawag ng 21 days challenge. Ibig sabihin, sa 21 days challenge na yan, importante na consistent magawa mo siya. Let's say, 21 days challenge pag-attend ng mga training, hindi wala kang absent. So gawin mo siya 21 days straight, walang palya. 21 days challenge saan? Sa pagkausap, 'di ba, sa pagpo-prospect. So yun yung kailangan mo malaman. Nagigets mo. Kasi bakit? 'Di ba, pag nasanay mo yan, consistent 21 nalagpasan mo yan. Believe me, pag ika-22 days mo magugulat ka. 'Di ba, pag hindi ka umattend, hahanapin na ng katawan, parang may kulang sa buhay. 'Di ba? Ganun siya. Okay, ganun yung rules. Okay, sa isang negosyong ginagawa natin. So ibig sabihin, pagka consistent mo pala everyday, tapos bigla kang nawala. Parang ganito sa trabaho mo. 'Di ba dahil everyday ka pumapasok, minsan kahit may sakit ka, gusto mo pa rin pumasok. Kasi hindi ka sanay. Nasanay ka nasanay ka mismo na ang katawan mo everyday kailangan magtrabaho, hindi pwedeng nakaupo ka lang. So nasanay na yung katawan mo. Kaya yun na yung hinahanap-hanap ng katawan. 'Di ba? So parang sa negosyong ginagawa natin, pag nasanay mo yung sarili mo, ina-attend mo, inuupo mo yung sarili mo dito, maniwala ka, darating yung time na kahit tinatamad ka, na kahit may sakit ka,
na kahit feeling mo, 'di ba? So hindi maganda yung pakiramdam mo. Pero pag nakita mo na may link na sa Zoom, magugulat ka, i-click mo na lang. Kasi bakit? Nasanay na yung katawan. So dapat ganun. Dapat ganun yung mindset ng bawat isa na nandito. So gawin mo lang. 'Di ba? Importante, 'di ba? Umatid ka ng training. 'Di ba? Yung ganitong bagay, 'di ba? Napakaswerte mo nandito ka. Bakit yung iba na wala dito, hindi nila alam. 'Di ba? Hindi nila alam, hindi nila malalaman yung ginagawa natin, yung mga mapag-uusapan natin ngayong gabi. Pangalawa, AKNY. So ano ba 'yan? Acne. 'Di ba? Hindi yung acne sa mukha. Ibig sabihin ng acne, ayan nandiyan, stands for alam ko na yan. 'Di ba? Sabi ko na kanina, 'di ba? So may mga tao na kung bakit man yung tipong nagsasawa sila sa training. Kasi bakit? Mindset na nila yung sarili nila. Ay, kahapon lang napag-usapan na yan. Anong last week, last month, na training na yan. But ngayon na naman, 'di ba? Tandaan mo. Ngayon, kung ikaw yung pagsasalitain ngayon, sa tingin mo ba, kaya mo ba na ipaliwanag yung pinag-uusapan natin, yung tinuturo ko ngayon? 'Di ba? Baka hindi. So, ibig sabihin, 'di ba, dapat, sabi ko kanina, maging empty glass ka, maging empty cup ka, dapat para kang baso. Yung baso, pansinin mo, yung isang baso na walang laman, pag sinalinan mo ng tubig, siyempre, 'di ba, masasalo. 'Di ba? Mapupuno yan. Aangat yan. Ngayon, pag napuno na yan, kahit anong salin mo dyan ng tubig, wala ka nang masasalat dyan. Tatapon na yung tubig. 'Di ba? So sayang, hindi mo mapapakinabangan. Tapon lang lahat. Nagigets? Parang utak natin. Pag ang utak natin, punong-puno na ng kaalaman. 'Di ba? Pag ang utak natin, mindset mo na, yan, alam ko na yan. So magugulat ka, alam mo kung ano. 'Di ba? Lahat ng training na maa-attendan mo, puro tapon lang. 'Di ba? Masasayang lang lahat ng mga trainings kasi ikaw mismo, 'di ba? Naka-mindset ka, alam ko na 'yan. Bawal acne. Kasi kung alam mo na 'to, edi sana ikaw na 'yung nagtuturo nito. Edi sana ikaw na kumikita ng malaki. Edi sana resultado ka na. Tandaan mo, maraming tao mas gugustuhin na mamatay compared sa magsalita sa harap ng maraming tao. Alam mo kung bakit, 'di ba? So sino ba naman, kahit even ikaw, even ako nung nagsisimula ako, 'di ba? Takot ako sumubok, takot ako magsalita sa harap ng maraming tao. Bakit? Hindi ako sanay. Lalo na sabi ko, mahiyain ako. 'Di ba? Yung tipong, 'di ba? Hindi ko alam, baka magkamali ako diyan. So lahat. Pero tandaan mo, nung na-try ko na, dumating yung time na gusto ko nang ulit-ulitin. Tama ba? Sa ginagawa natin ganun. Okay, kaya sa lahat na nandito, 'di ba, importante na bawal ang acne. 'Di ba? Ibig sabihin dapat yes mentor ka lang, yes coach ka lang. 'Di ba? Kasi minsan may mga pagkakataon na tayo mismo, 'di ba? So, binablock na yung utak natin. Pag may sinabi sa iyo yung upline mo, eto, Bogart, gawin. So ikaw mismo, alam ko na yan. Kaya mo ko pinapahataw, kaya mo ko pinupush na magpa-pay-in kasi may kikitain ka sa akin. O acne, alam ko na yan. So tandaan mo, hindi mo ba alam? 'Di ba, na sa business na ginagawa natin, 'di ba, mag-build ka ng organization, wag mong tingnan yung taong nasa taas mo. Ang tingnan mo yung mga tao under your organization. Bakit? Yan yung negosyo mo. Mag-focus ka sa negosyo mo pababa. Huwag ka mag-focus sa upline mo. Ibig sabihin sa mga taong nasa taas mo. Mag-focus ka saan? Okay? Sa mga tao mo pailalim sa'yo. Kasi darating yung time, 'di ba? Ikaw naman magtuturo. Darating yung time, 'di ba? Paano pagka nangyari din sa'yo? 'Di ba yung tipong sinabi din sa'yo, 'di ba? May mga tao, may mga downlines. Kasi tandaan mo, pag yung ginagawa mo ngayon, 'di ba? Let's say may acne ka na. Magugulat ka, one of these days, magugulat ka, may magiging business partner ka na kung saan, 'di ba, magiging acne din, magiging kagaya mo din. Okay? So, tandaan mo, sa lahat na nandito, dapat itaga mo sa utak mo yan, bawal maging acne. Hindi pwede na pag may sinabi sa yung mentor mo, yung coach mo, yung upline mo, 'di ba, binablock mo na agad, ayokong pakinggan yan, bahala siya. Okay? Dapat hindi ganon.
So dapat willing ka mag-absorb. 'Di ba? Matanda man yung taong nauna sa iyo, pakinggan mo. 'Di ba? Mas professional ka sa taong nag-invite sa iyo, pakinggan mo pa rin. Bakit? Okay, yung mga taong nagpasali sa iyo, yung mga taong nasa taas mo, yan yung tutulong sa iyo. 'Di ba? Mas bata man sa iyo yung taong nagme-mentor sa iyo, pakinggan mo pa rin. Kasi ito nga lagi natin sinasabi. Pakikinggan ka namin kung pag-uusapan natin yung career mo, yung craft mo, yung ginagawa mo ngayon. 'Di ba? Kung engineer ka, 'di ba, pag pinag-usapan regarding sa, let's say, sa planning ng bahay, makikinig kami sa iyo. Kasi ikaw may alam. Pero pag pinag-usapan natin yung negosyo natin, makinig ka sa amin. Makinig ka sa mentor mo, sa upline. Kasi walang ituturong mali yan. So minsan nami-misinterpret lang natin. 'Di ba? Kasi bakit? Baka may mga times na, ano ba yan? Lagi na lang sinasabi sa akin ng upline ko, mag-invite daw ako. Ano ba yan? Sabi ng upline ko, 'di ba, ng mentor ko, ng coach ko, magdagdag daw ako ng account. 'Di ba? So which is normal yung mga ganung bagay kasi bakit negosyo mo to. So importante na gawin mo siya kasi sistema na yan. Okay ba 'yon? Parang sa ganito, sa pangatlo, may sariling sistema. So minsan, or kadalasan, bakit ang tao hindi kumikita? Kasi may sarili ng sistema. Tandaan mo, sa grupo natin, from Savior, sa Grand Upline natin, Grand Mentor natin, si Mentor John Lee, down the line niya, sa grupo niya pababasa, may sistema na yan. Kung ano yung sistema ng taas, sistema din natin. Kung anong sistema ng empires, galing sa passion. Kung ano yung sistema, 'di ba, ng bawat team na nandito, ng Team Galatians, Ocean Skies, Dreamers, creators, galing sa taas na. Nagigets mo? So, ibig sabihin pala, hindi mo na kailangan gumawa ng sariling system. All you have to do, 'di ba, copy and follow the system. Kasi pansinin mo, parang ganito. Try mo, isang bisikleta, palitan mo ng gulong, tatsulok. Sa tingin mo, anong mangyayari? Pag tatsulok yung gulong ng motor, ano mangyayari? Makakausad ka ba? Hindi, mahihirapan ka. Nagigets mo? So, ibig sabihin, wag mo nang baguhin yan. Kasi sistema na yan. Diba? Sistema na yan ng bike. Yan na yan. Yan na yung na-program. Okay, gumagana siya sa ganyang way. Sa ganong itsura. Sa bilog na gulong. Para sa negosyo natin, may sistema din tayo. May sistema yung taas, pero mas ini-improve. 'Di ba? May mga times na, 'di ba? Lahat okay na, lansyado na. So may mga times na, 'di ba, yung mga uplines mo, yung mentor mo, may maiisip na magandang sistema na pwede pang makatulong, makapagpa-improve sa bawat isa. Eh di anong gagawin mo? Eh di apply mo. Pag naging effective, kunin mo, i-adapt mo, i-apply mo. Pag hindi effective, okay, hanap ulit. 'Di ba? Gawa ulit ng panibago, mag-isip ka ulit ng kung ano yung mga bagay na pwede pang makatulong sa pag-grow ng negosyo. So dapat ganoon. So yung sariling sistema, tanggalin natin 'yan, 'di ba? Kasi pag gumagawa ka ng sistema, mahihirapan kang kumita. Mahihirapang lumaki yung grupo mo. Kasi bakit? Ang gusto mo masunod kung ano yung gusto mo. So, hindi ganun. 'Di ba? So, kanino ka makikinig? Sa resultado, sa taong may alam, sa mentor mo. Kasi kung bakit man niya, 'di ba, dine-delegate yan, kasi bakit? Alam niya na yun yung makakatulong sa'yo. Nagigets mo. So, kaya sa lahat na nandito, lagi natin tatandaan, iba pa rin. 'Di ba? Iba pagka tayo mismo is doon talaga. Let's say empires. Huwag na tayong lumayo. So ano ba yung sistema ng empires? So be given na, provided na lahat ng yan. 'Di ba? So may sistema tayo every morning. O anong oras? Dapat alas 9 nasa daily task ka. So sistema yon. 'Di ba? 8 p.m. onwards. So training na yon. Sistema yon. Nagigets mo? So kaya wag mo nang palitan. Okay? Hindi mo papalitan, pwede mong i-improve. 'Di ba? Na pwede mong i-enhance yung system, pero wag mong papalitan. Tama ba? Kasi yung sistema matagal na proven and effective yung system. So ang kailangan mo na lang gawin, 'di ba? Okay, magawa mo.
Okay ba yon? Para right after nun, mag-deliver ng resulta. Ano pa? Ito pang-apat. Walang application ng trainings. Tandaan mo, kahit gaano ka pa kasipag, mag-attend ng mga trainings, kung at the end of the day, okay, kung at the end of the day, ikaw mismo, walang application na nangyayari, tandaan mo, wala ding kwenta yung pag-attend mo ng training. Nagigets mo? So kaya sa lahat na nandito, lagi mong tatandaan na dapat ikaw mismo, hindi pwede, let's say, nandito, okay, napakinggan mo to, okay, baliw ka, na-enlighten ka, diba? Mas naintindihan mo na, oo nga, tama pala yung mga sinabi ni Mentor Eric. So ngayon, pagka mamaya, kahit after neto, matutulog ka lang, tapos hindi mo in-apply, so walang kwenta, nonsense. Lahat ng pinagsasabi ko. Kung ikaw mismo, hindi mo may apply sa sarili mo. So i-apply mo sa sarili mo. Diba? Kasi bakit? Tandaan mo, pag ina-apply mo sa sarili mo, magugulat ka, diba? Bakit tinuro yun? Kasi yun yung effective. Yun yung ginagawa ng grupo. So kaya pag na-apply mo, in-adapt mo agad, maniwala ka. Okay? Magdi-deliver yan ng result. Magmamanifest yan. Kasi bakit? Diba ginawa mo? Nag-apply ka. Diba? Kasi parang ganito, hindi naman kasi pwede, let's say, mag-apply. Sa labas na lang. Example na lang din. Sa labas, okay, let's say, gusto mong let's say gusto mong pumasok sa isang restaurant na lang. Ngayon, pagka pumasok ka sa isang restaurant, anong gagawin mo? Siyempre, mag-a-apply ka. Magti-training ka. Then, pag nag-training ka na, siyempre, normal, lahat ng natutunan mo doon, lahat ng tinuro sa'yo, ng body mo, okay, ay ng coach mo man yan. So, dapat, pag ginawa mo na ikaw na lang mag-isa, dapat i-apply mo na, magawa mo na. Kasi pag hindi mo ginawa yan, walang kwenta yung pinag-trainingan mo. Walang kwenta yung mismong pagtuturo sa'yo. So kaya sa lahat na nandito, tandaan mo, apply mo siya. Hindi pwede na puro lang gigil sa umpisa, 'di ba? Ngayon gigil ka, 'di ba? Pero right after nito, wala na. Back to zero ka na naman. Yung isip mo. So hindi pwedeng gano'n. So dapat ang lagi nating tinitingnan. Okay? So nga no. So kahit pala gaano pa lahat ng training, kahit pala si William Barbo, si Boss William pa, yung magturo sa'yo, yung presidente natin. Kung right after neto, hindi mo naman i-apply, maniwala ka. Huwag kang mag-expect ng resulta. Kasi bakit? Ikaw mismo ay ayaw mo nang i-apply. Nagigets? So, kaya lahat na nandito, dapat, simula ngayong araw na to, apply mo. Diba? Paano mo i-apply yung training? O diba, pag sinabing mag-invite, invite. Pag sinabing hakot tayo ng invite, hakot. Diba? Pag sinabi ng apply mo na, okay, dapat mamaya may guest ka. So dapat meron. 'Di ba? Kasi aanhin mo lahat ng kaalaman kung at the end of the day itutulong mo lang. Kung at the end of the day wala kang gagawin. So dapat pala hindi ka na lang umatan ng training kung hindi mo din naman i-apply lahat ng napag-uusapan natin. Okay ba 'yon? Kasi sa lahat na nandito, mas masarap kaya pagka na-apply mo yung mga natututunan. Kasi isa lang ibig sabihin nun. 'Di ba? Tama yung ginagawa mo. Natututo ka. Okay? Ano pa? Next natin, puro dahilan kaysa paraan. 'Di ba? Pamilyar ka ba neto? Yung tipong, 'di ba, lahat na tinuturo sa iyo tapos, 'di ba, let's say pinapa-attend ka ng training. Tapos sabi mo, ay kasi basic ako ngayon, nasa work kasi ako. 'Di ba? Tandaan mo, pag gusto mo, okay, hahanap ka ng paraan. Ang titingnan mo lagi solusyon. Kahit gaano ka pa ka-busy, a-attend at a-attend. Kasi may mga tao na, bakit ganito? Sa lahat na nandito, kung part-timer ka, alam mo, kaya mo naman. Nagkataon lang, 'di ba, na ang mindset mo, ay, pagod kasi ako sa work eh. 'Di ba? So, ngayon dahil pagod ako sa work, kaysa naman umattend ako ng training, itulog ko na lang. Tandaan mo, okay, matagal ka nang napapagod, matagal ka nang napupuyat, matagal ka nang nagugutom. So this time around, okay lang magutom ka, okay lang mapagod ka. Kung at the end of the day naman, 'di ba? Ang dulo, alam mo kung ano? Yung hindi ka na mapapagod. Kasi bakit? Pag marami ka ng pera, edi pwede mo namang gawin, mag-hire ka ng katulong. 'Di ba? Mag-hire ka ng mga tao na magagaling
para gawin para sa'yo. 'Di ba? Yun yung lagi nating tingnan. 'Di ba? Pag puro ka excuses, puro ka dahilan, tandaan mo, yung pangarap mo magdadahilan din sa'yo. Kasi ganito, umuulan kasi, kaya hindi ako maka-attend. Imagine mo online. Yung iba, kasi mentor, masakit yung puson ko. Tandaan mo, yung puson mo ba yung makikinig sa'yo? Makikinig sa training? Di ba hindi? Tama ba? Ano ipapakinig mo? Tenga. Kahit naman naka-off-cam ka, pwede kang makapakinig. Di ba? Basta naka-tune in ka lang. Di ba? Yung iba, kasi masakit yung paa ko. Ngayon, etong tanong, paa mo ba yung makikinig? Hindi naman. Nagigets mo? Sobrang dali na lang. Huwag mo lang pahirapan yung sarili mo. Kasi may mga tao na lahat binibigay na, tapos at the end of the day, puro pa reklamo. Tandaan mo, dapat ikaw yung tipo ng tao na instead magreklamo, maging grateful ka na lang. Magpasalamat ka na lang. Kasi bakit? Imaginein mo, nasa bahay ka lang, sa lahat na nandito na nasa bahay, makikinig ka na lang kaya. Kaysa naman ang pinapakinggan mo, puro drama. 'Di ba? Puro teleserye na hindi naman makakatulong sa'yo. 'Di ba? Let's say yung bida, okay, so kinakawawa. So ikaw mismo naawa ka na din sa bida. Shit, 'di ba? Yung dapat 'di ba? Even ikaw naaapektuhan na yung emotional mo. Yung emosyon mo, naging emotional ka na. 'Di ba? Tandaan mo. Pagka ikaw mismo madalas ka manood ng mga drama, yung buhay mo drama din. 'Di ba? Pag puro ka dramahan, walang mangyayari sa'yo. So dapat sa lahat na nandito, tanggalin mo yung drama sa buhay mo. 'Di ba? Hindi ka naman artista para magdrama. Nagigets mo. So dapat alam natin sa sarili natin kung kailan na dapat ilulugar natin lahat. Nagigets? Parang ganito, gusto mong kumita ng malaki. Sabi nga, pag gusto mo, kukunin mo. Pag hindi mo nakuha, hindi mo gusto. So, doon tayo lagi sa paraan. Huwag sa dahilan. Kasi maraming tao puro dahilan. Gustong kumita. 'Di ba? Kaya ka nag-join dito kasi gusto mong kumita, gusto mong mabago yung buhay mo. Kaso nga lang, sinabi sa'yo ng upline mo, taka-attend ka na ng training, ay upline, walang bantay yung anak ko. 'Di ba? Hindi mo na ako makaka-attend ng training. Ay mentor, 'di ba? Walang bantay yung bahay namin. So, imagine mo, hindi naman naaalis yung bahay mo. Yung bahay nyo. 'Di ba? So, imagine mo, ngayon kung puro ka dahilan, expect mo, wala ka ding resulta. Wala ka ding income. So, tandaan mo, sa lahat na nandito, hindi pwede na, alam mo yun, kahit after mo mag-join, tapos, 'di ba? So, nung pina-follow up ka na umattend ng training, ayaw mo na. Hindi ka na nagpaparamdam. Sin zone ka na lang. Hindi pwede. Sa lahat ng mga bago sa 43 participants natin na nandito kayo, dapat simula ngayong araw na to, 'di ba? Simula na nag-join ka, dapat trabahuin mo. Hindi mo pwedeng iasa sa upline mo, sa mentor mo. Nagigets mo? Kasi pagka inasa mo kasi yan, tandaan mo, kanino bang negosyo to? Sa'yo. 'Di ba? So at the end of the day, dapat ikaw at ikaw pa rin. 'Di ba? Kasi ako naalala ko dati. Alam mo, ito hindi ko makakalimutan to. Noong time na part-time pa lang din, nagsisimula ako. Kasi mas mahirap dati. Alam mo kung bakit? Offline days dati, kailangan pumunta kami pag magti-training, ganitong gathering. Saan kami pupunta? Sa headquarter. Pupunta pa kami ng office right after ng work. O imagine mo, gano'ng kapagod. O imagine mo, right after, pag out namin, 6:30, 7 nakaka-out. O magbabas ka. Okay, traffic sa EDSA. Ilang oras yung biyahe mo? 2 oras, 3 oras. 'Di ba, papunta pa lang ng opisina? Ganun ka traffic, ganun katindi. Bugbog talaga katawan. 'Di ba? Kaya may mga times talaga na, alam mo yon, yung tipong ano ba yan? Nakakapagod naman. Kaso nga lang, 'di ba? Gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. So, dapat maging willing ka. 'Di ba? Yung pinag-uusapan nga kanina, 'di ba? Hindi kasi pwede na nag-join ka lang kahit after nun wala ka nang gagawin. So, dapat isipin mo lagi. Kasi ako dati, sabi ko, pina-follow up na ako ng upline ko, sabi sa akin ni Mentor Gina, Eric, asan ka na? 'Di ba? Sabi ko, nasa work pa. Pero ang totoo, nasa bahay. Tinatamad lang akong pumunta. Nakakapagod. O imagine mo ngayon, mas pinadali na, online na lang, kahit sa trabaho ka pa or pauwi ka pa lang. Pwede. Kaysa naman makinig ka ng kung ano-ano pa. 'Di ba, ng K-drama, ng BTS, K-pop. 'Di ba, hindi ka naman papayamanin yan. Ang yayaman lang sa'yo, sino? Sila.
Kasi pinapanood mo yung ano nila, yung movie nila. Kaysa naman doon mo ilaan yung oras mo, di ilaan na lang natin sa negosyo natin. Alam mo, naalala ko dati, right after ng uwi ko, kasi may mga record yan. Mahilig ako mag-record every time na nagtitraining. So habang nasa biyahe ako, alam mo ang ginagawa ko, pinapakinggan ko lahat ng mga trainings. Naka-headset lang ako niyan. So habang let's say nasa biyahe ako, 'di ba? Kaysa naman, 'di ba, manood ako ng mga YouTube or kung ano pa, di mag-aral na lang ako. 'Di ba? So ang ginagawa ko, sige, nakasalpak lang yung headset ko tapos pinapakinggan ko yung mga trainings, 'di ba? Nakaka-uplift, nakakabuhay. Minsan may mga times na alam mo yun, yung dumarating sa buhay mo na ikaw mismo pinanghihinaan ka ng loob tapos mapakinggan mo yung mga nagto-talk, yung mga speaker. Alam mo, yung tipong mawawala. 'Di ba? Mawawala yung yung nakakamdaman mo sa sarili mo. Kasi bakit? Mas napupush ka, mas nalilip, nakakarinig ka ng mga motivation. Okay, kaya tandaan mo sa lahat na nandito, dapat huwag dahilan. 'Di ba? Kasi pag puro ka dahilan, wala mangyayari sa'yo. Ngayon pa lang sinasabi ko, huwag mo nang gawin to. Huminto ka na. Kung gagawin mo lang naman pala, magdadahilan ka na magdadahilan. So kaya dapat sa lahat na nandito, mapabago ka man, mapaluma ka man. So dapat, ikaw mismo alam mo na dapat, part yan ng negosyo mo. Kailangan mong aralin, kailangan umattend ka ng mga trainings, ng gathering. 'Di ba? Kasi bakit? Nag-decide ka na gawin to. 'Di ba? Ulitin ko, gusto mo na magbabago sa buhay mo. So gawin natin. Hindi pwede na, 'di ba? Oo, nag-decide ka nga. Kaso nga lang, at the end of the day, alam mo kung anong ginawa mo. 'Di ba? Wala. Nag-member lang. So hindi kasi pwedeng gano'n. So kaya sa lahat na nandito, lagi mong tatandaan na iba pa rin. Iba pa rin pagka ikaw mismo alam mo yung ginagawa. Tama ba? Kasi pag alam mo yung ginagawa mo, mas nagiging madali. Pag hindi mo alam, mahihirapan ka. 'Di ba? So, sa lahat na nandito, lagi mong isipin na iba pa rin pagka nakikinig ka na nakikinig. So, huwag kang mag-alala. 'Di ba? Sabi ko nga, ano bang buhay na gusto mo? Yung habang buhay kang nahihirapan or isang bugbugan lang? 'Di ba? Mas okay yung isang bugbugan kaysa habang buhay kang, 'di ba, kinukurot, 'di ba? Kung papapiliin ka, isang bugbugan o habang buhay kang kinukurot. So mas masakit kaya 'yun, yung kinukurot ka araw-araw. Hanggang sa pag dumadating na, alam mo 'yun, may mga ka na, tawag dito, pasa ka na. Nagigets mo. So kaya tandaan natin. So dapat ikaw mismo simula ngayon, from now on, 'di ba, dapat ang mindset mo sa sarili mo hindi pwede na puro dahilan. 'Di ba? Imagine mo, okay, sige mentor, makikinig na ako. Sige mentor, hindi na ako magdadahilan. Aba, kinabukasan, pagdating ng training, wala ulit. So asan yung mo? 'Di ba? Ano yung natutunan mo? Wala. Tama ba? Okay, so tandaan mo, iba pa rin. Iba pa rin pagka tayo mismo maging tayo. 'Di ba? Gawin lang natin yung part natin. Kasi sa trabaho, 'di ba? Kahit ayaw mo, ginagawa mo, sinisipagan mo, ginagalingan mo. Samantalang dito, 'di ba? So, yayaman ka. Mababago yung buhay mo, ng pamilya mo, ba't ka tatamarin? Huwag kang tatamarin. Kasi pagka tinamad ka, tandaan mo, walang mangyayari sa'yo. 'Di ba? So alam mo 'yun, magugulat ka lang, tumatanda ka na pala. Nagkakaedad ka na pala. So parang ganito, patapos na yung taon ngayon. Next year, madadagdagan na naman edad natin. Ngayon itong tanong, 'di ba? So hanggang kailan ka ba magsiseryoso? Pag hugod-hugod ka na, 'di ba? Pag may tungkod ka na, okay, pag may apo ka na, pag may anak ka na. So dapat hindi. So ngayon, i-prepare mo na yung sarili mo. Dapat magkaroon ka ng preparation. Kasi pag wala kang preparation, magugulat ka, alam mo So, kawawa ka. 'Di ba? Anong gusto mo? Maging lola ka na pinag-aagawan or pinagpapasapasahan kasi wala kang pera. Okay, so sa lahat na nandito, tandaan natin. Okay, so lahat, iwan mo na 'yan. 'Di ba? Magti-2022 na. Okay, tanggalin mo na sa sarili mo 'yan. Dapat hindi na makasama 'yan next year. Okay ba 'yon? Ano pa? Walang sense of ownership. Tandaan mo, negosyante ka. The day one na nag-join ka dito, dapat
may sense of ownership ka. Negosyo ko to, hindi ko pwedeng ibigay sa ibang tao. Hindi ko pwedeng ipa-manage sa ibang tao. Dapat ikaw. Kaya pansinin mo, o imagine mo, magtayo ka ng negosyo sa labas. 'Di ba? Kung mapapansin mo, 'di ba, pagka ibang tao yung nagma-manage ng negosyo. Alam mo ang nangyayari? 'Di ba, nalulugi. Nagsasaka. 'Di ba? Kasi bakit? Ibang tao yung nagma-manage. Kasi may mga times na kukupitan ka. 'Di ba? Kahit pa kamag-anak mo yan, kapatid mo yan, hindi maiiwasan na kumupit. 'Di ba? So dapat sa'yo yan, hindi pwede na iaasa mo lang sa upline mo. Upline, ikaw na bahala dyan, may invite ako. 'Di ba? Sabihin mo na lang sa akin pagka sumali na. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon. So dapat sa umpisa pa lang, alam mo na sa sarili mo, nga, no? 'Di ba? Ang sarap pala pagka yung ginagawa natin, 'di ba? Alam mo. 'Di ba? Pagka alam, kasi by experience Tandaan mo, iba pagka na-expose ka. So, ibig sabihin, di ba, pagka, halimbawa, negosyo mo to, so dapat hindi pwedeng habang buhay yung upline mo or yung mentor mo lang yung taga-explain pa rin hanggang ngayon. Dapat, tandaan mo, within 2 months, dapat matutunan mo agad yung negosyo. Di ba? I-ano mo agad yung sarili mo na, nga, no? Kailangan mo pala, dapat aralin agad na mas mabilis para at least, di ba? Di ko na kailangan istorbohin yung mentor ko, yung upline ko. Kasi sa akin pa lang tapos na. Dapat ganun yung mindset ng bawat isa na nandito. Di ba? Ang kinig mo, buong-buo sa'yo na to. Napakaswerte mo kasi member ka na. Yung iba nga gumagawa pala ng paraan. Hindi nila alam kung saan hahanap ng 8998. Samantalang ikaw. Di ba? So nandito ka na. Ano pang kulang? Ano pa yung kailangan mong gawin? Di ba? So dapat isipin mo lagi. Di ba? So hindi pwede na hindi ko gagawin to. Hindi pwede na, 'di ba, lulipas yung araw na walang nangyayari. So dapat 24/7 bukas yung negosyo. Hindi pwedeng bubuksan mo lang kung kailan mo lang gusto. Hindi kasi pwedeng ganoon. So kailangan dapat bubuksan mo siya araw-araw. Kasi sinong bibili saan bibili pagka yung kapitbahay mo saan bibili pagka sarado yung tindahan mo? Sa kabila. Nakakompetensya mo. Malinaw. So yun yung lagi nating tatandaan. Okay, so simula ngayong araw na to, gawin mo sa sarili mo, akin to. 'Di ba? Pangahawakan ko to. Oo, bonus yung mentor mo, yung coach mo, yung upline mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin. Pansinin mo. 'Di ba? Minsan, 'di ba, may mga times na let's say nag-refer ka sa mentor mo, sa coach mo. Tapos, 'di ba, hindi napasali ng mentor mo. Pero napasali mo. Kasi bakit? Negosyo mo kasi. So, ibig sabihin, hanggat maaari, hanggat bago ka, mas i-push mo lalo yung sarili mo na mas matuto ka agad. Kasi pag natuto ka na, inangkin mo na sa'yo to. So, sa ayaw mo sa gusto, darating yung time na pagka nangyari din sa'yo, sasabihin mo, di ba, alam mo, panatag ka, confident ka. Di ba? Ano pa, walang sense of urgency. O sa lahat na nandito, yung babagal-bagal, yung tipong, okay pa naman. Kahit hindi mo na ako umataw, next year na lang po apply na hataw. May pera pa naman ako, may bonus naman ako papating. Apply, hindi mo na ako hataw kasi next year na lang siguro. Kaso nga lang, pagdating ng next year, ganun ulit. Hanggang sa hindi na natapos, para next year mo nang kaka-next year. So sa lahat na nandito, lagi mong iisipin, di ba, na dapat ikaw mismo, di ba, nagmamadali ka. Hindi pwede na, oo, malakas ka. Kaya mo pa. Pero baka yung magulang mo, yung mga taong mahal mo sa buhay, baka nagmamadali na yan. Tapos ikaw, babagal-bagal ka, tandaan mo. Okay? So dapat ngayon pa lang, hanggat nandyan yung mga mahal mo sa buhay, yung pinag-aalayan mo na ito, dapat bilisan mo. Bilisan mo yung pagkuha ng resulta na gusto. Diba? Parang ganito, sense of urgency, yung iba bakit walang napapasali? Kasi bakit? Imagine mo, let's say may pera, tapos natatakot ka pa na kunin sa kanya yung pera. So wag kang matakot. Let's say gusto mag-join ka, so nga lang, ang pera niya konti lang or hindi enough o kulang. So ang gawin mo, i-offer mo yung business na quick start, na pwede siyang mag-initial, na pwede niyang gawin yung negosyo na kahit hindi niya pabuo ng 8998. Diba? Pagka wala naman, so mas maganda, masimulan mo agad this week.
'Di ba? This week, o kaya within 3 days to 1 week. So mas maganda, magawan mo agad ng paraan. Kasi sayang, everyday maraming sumasali. Okay ba yon? So kaya simula ngayong araw na to, bilisan mo na. Huwag ka nang babagal-bagal kasi pag babagal-bagal ka, magugulat ka, mapag-iiwanan ka. Okay ba yon? So mas masarap pagka ikaw mismo, alam mo yon, nangunguna ka. Okay? One step at a time ka. One step ahead ka lagi sa ibang tao. So dapat ganun ka. Okay? And of course, dyan, maraming tao nag-join lang tapos pagka kumita ng konti, nakakampante. 'Di ba? Kaya may mga tao na pag kumita konti, 'di ba? Pagka na-relax ka, magugulat ka, wala na pala. Eh, ang goal natin ma-leverage. Ang goal natin mas magpadami. Yung tipong darating yung time na kahit wala ka nang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin yung income. Eh dito pwedeng mangyari. May leverage tayo. Kasi imagine mo pag marami ka ng tao na natulungan, na kumikita, so magugulat ka. 'Di ba? So unti-unti. Kaya sa lahat na nandito, 'di ba, hindi pwede na halimbawa, kumita ka ngayon 3,000. O ngayon, ang inong ginawa bukas, hindi ka mo nahataw kasi may pay-in ka naman kahapon. Hindi pwedeng ganun. Dapat, pag may pay-in ka, ngayon ang mindset mo, hindi pwede. 'Di ba? Hindi ako papayag. Whatever it takes, akin to. Okay ba 'yon? So, simulan natin. Gawin natin, 'di ba? Huwag kang pakampante kasi minsan pag nakampante ka na, yung feeling mo okay na, pero ang totoo hindi pala. Okay? So, kaya lahat, mas maging ano ka, mas intindihin mo, mas maging malalim yung understanding mo sa negosyong ginagawa natin. So, dapat ganun. Okay? And of course, ano pa? Walang daily activity. So, sa lahat na nandito, huwag kang mag-expect na magkakaroon ka ng direct kung ikaw mismo hindi ka nag-send ng script, hindi ka kumakausap, hindi ka nag-perform. Diba? So, dapat lahat na nandito, everyday, kung maaga kang gumigising, so dapat maaga pa lang, alam mo yung ano, yung nagpa-follow up ka na, makausap ka na, 'di ba? Kaysa naman aantayin mo pa, aantayin mo na mismo na sabihin sa'yo ng upline mo, o Bogart, mag-ano ka muna, mag-send ka muna ng script. So dapat ikaw pa lang sa umpisa. So dapat nagagawa mo. So hindi pwede na wala kang activity. Kasi tandaan mo, yung direct, dyan nakasalalay. May bago ang gusto mo magkaroon ng bagong direct, nakasalalay sa daily activity. Kasi bakit? 'Di ba? So imagine mo, sa activity, ano ba yung meron dyan? Siyempre, andyan yung mga prospect ka, magpe-pray tayo. So, dyan, lahat nandyan. So, dapat gawin mo yan. So, whatever it is. Huwag ka lang papayag na, alam mo yun, yung activity mo ngayon, tas bukas, on and off ka. 'Di ba? Yung tipong, ngayon, okay, gigil ka. Ngayon, okay, may invite ka, pero bukas hindi, wala na naman. So, hindi pwedeng inconsistent. So, dapat consistent. Okay, consistent yung pag-attend mo ng mga gathering, ng mga training. Dapat ganun mo tingnan. Okay ba yun? Kasi pag ganun mo tinignan yung ginagawa natin, wala. Alam mo, magugulat ka one day. Alam mo yun, kakahataw mo ng kakahataw. Kaka-daily activity mo ng kaka-daily activity. Hindi mo namamalayan. Alam mo kung ano nangyari. So, lumalaki ka na. Lumalaki na yung grupo mo, yung cheque mo, yung income mo, lumalaki na din. Okay ba yun? So, dapat ganun. So, tandaan, napaka-importante niya. Okay, daily task or daily activity gawin natin. Ano pa? So, minsan, mas pinapakinggan mo yung opinion ng ibang tao. Tandaan mo, dapat hindi pwede na, di ba, negosyo mo to, tapos, di ba, maghihingi ka ng advice, ng opinion sa hindi mo kakilala or sa ibang tao. So, maniwala ka, pagka ikaw yung tipo ng tao na nakikinig ka lagi sa sinasabi ng ibang tao, tas negative, walang mangyayari sa'yo. Huwag kang magpa-apekto doon. So, dapat ang tinitingnan natin, okay, pag ginawa ko to, ano yung pwedeng mangyari sa akin dito? Dapat ganun ka mag-set. So, dapat ang tinitingnan mo lagi, yung sarili mo, yung upline mo, yung mentor mo, dyan ka makinig. Diba? Hindi yung sinasabi ng ibang tao, yung iba kasi, pag sinabi, alam ba si ganito? Diba? So, ikaw mismo, andun na. So, hindi pwedeng ganun. So, kailangan, as much as possible, diba? So, ikaw mismo, ano yan? Oo, pwede kang makinig, pero
wag mong ano, kung alam mo sa sarili mo na hindi naman makakatulong sa iyo, edi wag mo nang kunin. Tama ba? So dapat ganun ka lagi. Okay, kasi tandaan mo at the end of the day, 'di ba? Pagka pinakinggan mo sila, etong tanungin mo lagi, etong check. Pag nakinig ka sa mga negatibong tao, ngayon etong tanong. Okay, yung buhay na meron siya, ano ba? Ano ba yung buhay na meron siya? Kung makikinig ka sa kanya. Tama ba? So dapat sa lahat na nandito, ang lagi mong titingnan, okay, na dapat whatever it takes, ako pa rin yung magdedesisyon. Hindi ibang tao. Ikaw at ikaw pa rin. Okay? Ano pa? Walang belief sa sarili. So eto karamihan nagsi-self-pity. Okay, hindi ko kasi kaya yan. Hindi kasi ako magaling, hindi kasi ako matalino. Eto na kasi ako. Tandaan mo, lahat ng bagay na pag-aaral. Sa umpisa, oo. Ano yung part na ano ka, yung tipong nagdududa ka. Pero at the end of the day, dapat meron kang ano sa sarili mo, kumpiyansa. Paniwalaan mo yung sarili mo. Ibang tao nga, 'di ba? Naniniwala ka. Paano pa sa sarili mo? So dapat mas makinig ka sa sarili mo. Kasi ikaw at ikaw yung nakakaalam yan. Hindi naman ibang tao. Okay, so dapat ikaw pala. So alam ko kaya ko to. Pag sinabi ng apply mo, eto, i-handle mo mag-ano ka, mag-talk ka. So dapat yes, apply ka agad. 'Di ba? Yung sinasabi mo, kaso nga lang di ko alam yan. So normal sa umpisa, nangangapa ka. Pero along the way, okay, mas nagiging madali na lahat. So dapat magtiwala ka sa sarili mo. Kumbaga dapat may belief ka sa sarili mo. Kasi hindi pwede na wala kang belief sa sarili mo. Kasi pag wala kang belief sa sarili mo, alam mo kung ano, 'di ba? Kasi yung tipong ano ka na, ang iniisip mo na lagi puro negatibo. 'Di ba? Ay kasi ano hindi ko talaga kaya. So yung iba ganun pa, pinanindigan na hindi kaya. So tandaan mo lahat ng bagay na pag-aaralan. Okay, sa umpisa oo nakakalito, 'di ba? Hindi mo magigets agad-agad, pero along the way, 'di ba, mas magiging ano, dapat sa iyo pala. Oo nga, no, kaya ko naman pala. So kaya maniwala ka sa sarili mo. Okay? And then next, walang assessment, walang adjustment. So parang ganito, example, sa 12 days na lumipas, kamusta yung goal mo? I-check mo. I-assess mo. O yung araw mo na to, naging productive ka ba or hindi? So assess mo. Tingnan mo lagi yun. Kasi pagka ina-assess mo yung sarili mo, alam mo kung saan may kulang. Alam mo kung saan yung kailangan bawasan. So dapat ganun. So hindi pwede kasi na alam mo yun, puro ka lang hataw, tapos puro butaw, di ba? So sa lahat na nandito pa, 'di ba sa card, meron tayong 52 cards. 'Di ba? So ang kailangan mo mahanap doon yung apat na alas, yung apat na alas. Kung halimbawa unang bunot mo joker, tapon. Nabunot mo, 'di ba? 5, hindi yun yung hinahanap mo, alas yung hinahanap mo, tapon. So ganun lang. So dapat ganun mo tingnan yung ginagawa natin. Kasi hindi naman agad-agad automatic pag pick mo ng ano baraha okay na. Hindi naman eh. So may mga ano yan, may mga challenge. So yun yung lagi nating isipin. Assess, importante yan. Halimbawa, okay naman nag-exam script ka kaso nga lang pero parang walang sumasali, walang nagsisil o isip ka ng ibang strategy kung paano mo maano yan. Mahuhook, kung paano mo siya makukuha. So, dapat ganun ka lagi. Yun yung lagi natin tatandaan. Okay ba yun? And, syempre, ano pa? Adjustment. Na-assess mo na sarili mo. Dapat, alam mo na ang gagawin mo. Hindi kasi pwedeng nag-assess ka na. Tapos ang ending, wala kang ginawang adjustment. Ganun pa rin. Okay? So, wag kang papayag na alam mo yun, wala kang assessment na ginagawa sa sarili. Kasi pansinin mo, oo, sa labas kumikita ka, 'di ba? Kaso nga lang hanggang fix lang 'yun. Samantalang dito, pag na-assess mo yung sarili mo at the same time, na-adjust mo na yung sarili mo kung ano yung kulang, anong pagkakamali, anong kailangan mo idagdag sa sarili mo. Alam mo, magugulat ka, 'di ba? So, ano ka na, nagkakaroon ka pa unti-unti ng resulta.
Okay, so importante, from time to time, decide ka kagad. Adjust ka kagad. Diba? Let's say, ngayon sabihin na natin, okay, sa pamilya mo na yan. Okay, sa pamilya mo naman, let's say, sabihin na natin, sa family mo, diba, importante na dapat maging organized ka dyan, diba? So, alam mo, kilatisin mo lahat. Unti-untiin mo. Diba? Hindi naman agad-agad adjustment, okay, andyan na agad. Wala naman ganun. So, minsan ilang weeks pa, ilang araw pa din, kahit after magugulat ka. Diba? So, dahil nag-adjust ka, may nangyayari na sa'yo na maganda. Okay? Ito pa, meron naman nag-join lang, pero hindi tinatrabaho. Ito yung kalimitan na nangyayari. Yung iba maghahanap ng resulta, pero at the end of the day, diba? So, hindi nagpaparamdam sa'yo, hindi nagsisintas. One day, lalapit sa'yo, okay lang ba, ganito, ganyan, di ba? Lalapit sa'yo, maghahanap ng income. So, walang ganun. So, hindi kasi pwedeng ganun lang. So, kailangan, sa umpisa pa lang, ang lagi natin titingnan, di ba, nag-join ako dito, hindi pwede na nag-join lang. Hindi pwede na masayang yung pera. Naka 15 accounts ako, naka-family accounts ako, hindi pwede na walang mangyayari sa akin dito. Kailangan meron. Okay ba yon? So, whatever it takes. And syempre, di ba? So, kasi hindi pwede na, hindi to investment sa lahat na nandito. Baka mas misinterpret mo. Di ba? Akala mo investment na pagka nilagay mo yung pera mo dito, lalago na. Hindi. Huwag mong ipangako sa kliyente mo yun. Ang lagi mong tatandaan, share negosyo to, tinatrabaho. So, huwag kang mag-expect na pagka nagnegosyo ka ngayon, bukas na bukas, diba, may okay na agad yung business mo. Hindi ganun. Okay? So, kailangan, alam mo yun, trabahuin mo pa rin. Kasi alam mo sa sarili mo, ikaw nakakaalam kung ano yung kulang sa'yo, anong kailangan mong i-improve. Ikaw yan. And pag kino-correct ka, diba, so, tanggapin mo na malubag sa dibdib. Sinabi sa'yo ng mentor mo, alam mo, Bogart, eto napansin ko sa'yo. Diba? Let's say, sinabi sa'yo na okay naman yung latag mo, kaso nga lang, diba? Parang, masyado nang matagal. Okay? Yun yung tandaan mo. So, sabi nga ni Charito, diba? Pag di kumita, sisisihin na nagpasali. Tama? Alam mo, sa totoo lang, maraming tao, diba? Sisisihin sa'yo eh. Pero ginawa mo naman lahat. Siya lang yung may kulang. Hindi kasi pwede na ikaw lang. So, kailangan nyo ng tandem. Diba? Kailangan sa lahat na nandito, hindi pwede na, alam mo yon yung tipong, okay, diba? Ano naman, diba? Kumikita na ako. So, hindi pwedeng ganoon. So, ang goal natin, makapagserbisyo sa mga taong napasalim. Okay? So, kaya, tandaan mo, iba pa rin. Dapat, trabahuhin. Kasi pag tranabaho mo, sa dulo naman may resulta. Okay? And siyempre, kung bakit man iba pa, maraming hindi kumikita. So, siyempre, number one, walang plan. Okay? Lagi mong iisipin. Okay? Siyempre, bago mo gawin yung isang bagay, dapat nakaplan. Parang bahay. Ang bahay mo ngayon, or yung tinitirahan mo ngayon, may 4 na sulok yan. So, bago nangyari yan, inisip mo na yan ng engineer, ng architect, para mangyari yan. Para mabuo siya. So, same lang din sa ginagawa natin. Okay, kailangan, diba? So, nakaplansyado na lahat. Bakit sa atin, sa ginagawa natin, alam na natin for this month, diba, may mga tayo, may mga activity, may mga program tayo. So, ano kailangan natin sa program natin ngayon? So, dapat dun palang ma-excite ka kasi may mga pasabog, may mga, alam mo yun, may mga upcoming event tayo, may mga programa tayo na mga ilo-launch. Okay, sooner or later. Okay, so mamaya maririnig nyo, diba, right after natin nito. So, i-reveal ko kung ano yung mga napag-usapan namin kahapon. Okay, kaya sa lahat na nandito, trabahuhin mo. Huwag ka papayag, tapos lalapit ka sa amin, sasabihin mo, may income na ba ako? O, etong tanong, naghahanap ka ng income, okay, nag-refer ka ba? Diba? Sinasabi mo kasi wala akong ma-refer. Imposible. O ilan Facebook mo? I mean, ilan yung friend mo sa Facebook mo? Madami. So, imposible na wala kang mapasahan. And goals, di ba? Yung life goals mo sa buhay. Okay, so kailangan dapat meron yan. Kasi pag wala kang plano, wala kang goal,
Walang direksyon. Walang kang pupuntahan. And magugulat ka, di ba? Ba't ganun? Ang tagal-tagal ko na dito, wala pa rin akong income. Kasi wala kang plano. Wala kang goal sa buhay. So, napaka-importante niya. Ano pa? Walang excitement or gigil. So, yung iba, di ba? Imagine mo, nagpipresent ka sa kausap mo, ka-video call mo. Sinabi sa'yo, paano ba kumita dyan? Ganito lang kasimple. Okay, para magsimula ka dito, yan. So, kailangan mo lang mag-join. 8, 9, 9. Alam mo yun, yung matamlay ka. Wala man lang conviction sa kausap mo. Hindi kasi pwedeng ganun. So, dapat, alam mo yun, parang mong kakainin ng buhay. Diba? Kakainin mo ng buhay yung kausap mo. Kasi bakit negosyo ko to? Hindi pwede na hindi pwede na ma-feel niya na parang wala man lang kabuhay-buhay. Eto ba, sasali ba ako? Eto ba yung klase ng tao na sasalihan ko? Yung tipong parang instead na sumali, umayaw pa. Kasi bakit? Baka nakatulog na yung kausap mo. Diba? Sandaan mo, importante na andun yung partner. Grabe, yung lagi mong tingin, wow, eto na yung bagong tao na papayamanin ko. Eto na yung bagong tao na tutulungan ko sa negosyo. Dapat ganun yung tingin mo. Huwag mong tingnan agad yung income. Marami dito sumali, di ba? Naghahanap agad ng income. So tandaan mo, lahat planado. Step by step. O, kunin mo muna yung goal mo. Okay, may pinapahit sa yung mentor mo. Kunin mo. Whatever it takes. Huwag kang papayag na, alam mo yun, okay, wala man lang wala man lang kagigil-gigil, walang kabuhay-buhay. Alam mo yung tipong instead na magising sa'yo, inaantok ka na. Okay? So, tandaan, panggigilan. Yung iba kasi walang gigil. Kaya, magugulat ka, alam mo kung ano, magugulat ka, oo, nag-i-invite ka naman. Marami ka naman nakakausap. Pero at the end of the day, bakit walang sumasabi? So, assess mo ulit. Baka may kulang. Diba? Baka wala, alam mo yun, yung tipong wala kang kadating-dating. So, importante kasi dun yung tipong makuha mo yung interest, mapukaw mo ba? So, dapat, excited ka lagi. Okay ba yun? Hindi naman yung sobrang OA na excitement. Yung dapat simple, tama lang. Okay? Yung professional handle pa rin. Okay? And syempre, eto pa. Okay? Bakit may mga tao na hindi kumikita, hindi willing magpaturo. So sa lahat na nandito, sa mga nakikinig, okay, willing ka pa ba? Andyan ka pa ba? Nakikinig ka pa ba? Okay lang ba i-type mo dyan kung nakikinig ka pa? Diba? Kasi baka mamaya, alam mo yon, kanina pa ako nagsasalita, yung iba hindi pala nakikinig. So useless. Diba? So tandaan mo sa lahat po na nandito ngayon, dapat lahat ng nangyayari sa atin, ginagawa mo. Okay ba yun? So, hindi pwede na, alam mo yun, sa lahat na nandito, especially, di ba, nagsisimula ka pa lang, maging willing ka sa lahat ng bagay. Okay, kung pinaplanuhan ka ng mentor mo, ng coach mo, magpasalamat ka. Be grateful. Okay? Hindi kasi pwede na, alam mo yun, yung tipong sumali ka lang, tapos at the end of the day, ayaw mo. Di ba? Ayaw mo trabahuhin. Basta lahat. So, hindi pwedeng ganun. So, tandaan natin na pagka naging willing ka, nagpaturo ka, magugulat ka, alam mo kung ano, magugulat ka one day, wow, ganito pala dapat. Diba? Buti na lang nakinig ako. Buti na lang nagpaturo ako. Buti na lang kahit itong mga panahon na gusto ko nang mag-give up, pero hindi ako sumuko. Diba? So, yun yung lagi natin titingnan. Kasi may matututunan ka sa bawat tao na kakausap natin. So ngayon, di ba, paano bago mangyari yun, kailangan maging willing mo ka tayo. Willing ka magpaturo kasi andyan na lahat. Provided na. Okay? Ano ba? Walang initiative. So sa lahat na nandito, yung mga walang sariling palo, walang sariling sikap. Okay? Ikaw ba yun? O yung katabi mo? Okay? So sa lahat na nandito, lagi mo tatandaan. Dapat ikaw yung tipo ng tao na hindi pwedeng inuutusan ka pa, sasabihin sa'yo kung ano pa yung mga gagawin mo. Dapat nagkukusa ka lang. Okay ba tayo doon? So dapat hindi pwede na, alam mo yun, yung tipong wala kang initiate, hindi ka nag-i-initiate.
hindi ka nagkukusa. So tandaan mo, dapat maging malinaw sa'yo na dapat ngayon nandito ka, so whatever it takes talaga. Patunayan mo, i-prove mo sa mentor mo, sa upline mo na kaya mo. Okay ba yun? And syempre, bawal pa bebe. Diyos ko naman, sa lahat na nandito. Tapos kalalaki mong tao, kapabebe mo pa. Naku po. Diba? Hindi pwede na pabebe. Wala dapat pabebe dito sa ginagawa natin. Kasi pag pabebe ka, alam mo kung ano, ang tingin sa'yo lagi, weak ka. So dapat, positive mindset pa rin yung meron ka. Okay? So hindi pwede na yung tipong, oo, nandito ka. Diba? Tapos maya-maya maya pinipilit ka pa yung pabebe. Sabi nga sa panahon ngayon, hindi na pwedeng puro kaporma. Puro kaporma, wala ka namang pera. Diba? So sa lahat na nandito, masarap pagka alam mo sa sarili mo na may pride ka. Imagine mo kung mag-couple kayo, may partner kayo, lahat kayo kumikita dito. Gano'n kasarap pagka ganun. Parehas kayong mag-isip, parehas yung mindset. Kaysa naman pabebe, alam mo yun yung tipong lahat na lang, kulang na lang. Diba? Lahat, lahat provided na, huwag ka na magpabebe. Kasi pag pabebe ka, walang mangyayari sa'yo. Walang lalapit sa'yo, pabebe ka. Okay ba yun? So, bawal pabebe. Hindi ka naman bibi para magpabebe ka. Okay ba tayo doon? So, sa mga araw na to, tanggalin mo na yan. Yung tipong, dapat pala, diba? So, hindi pwedeng gano'n. Okay? Bawal ang pabebe. Bawal ang emo. So, ngayon sa lahat na nandito yun, tama. Be mature. Okay? Mabagal pa ang success kapag pabebe. Totoo yun. Okay? Imagine mo, ikaw yung tipo ng tao. Pansinin mo sa isang tropa na lang, sa magkakaibigan, di ba hindi maiiwasan na may mga pabebe? May mga pabebe ka na kaibigan. Minsan nabibisit ka. Tama, kasi pabebe masyado. Alam mo yun, yun pa naman yung pinakaayaw, yung masyado kang pabebe na ganito. Tama ba? Yung iba na tagal takbo, bebe. Bibi ata yun no? So, lagi mong tatandaan. Alam mo yun, nakakaukat kaya pagka may mga gano'n. Masyadong pabebe. Kala mo naman, di ba? Okay, so sa lahat na nandito, huwag kang pabebe. Kasi pag pabebe ka, hindi bagay sa'yo. Okay, then syempre, yung last natin na nandyan, dadahilan kung bakit may mga hindi kumikita, mainipin. So, lalo na, yan, marami dito, di ba? 1 week pa lang naghahanap na ng income. Sinasabi mo sa mentor mo, mentor, coach, ba't ganun? Wala pa akong income. Imagine mo, kakasali mo pa lang, tapos naghahanap ka na ng income. Kang excited. Diba? So, doon ka papunta, pero kabaguhin mo na make sure. Kasi baka naghahanap ka agad ng income. Pero ang tanong, ilang beses ka ba umaattend ng training? Tama? Baka nga mas madalas pa yung absent mo compared sa training sa pag-attend ng Zoom natin. Tapos sasabihin mo, walang nangyari sa akin. Kasalanan mo naman eh. 'Di ba? So, sa lahat na nandito, 'di ba? Pag mainit, talo. Tatlo nga yan, bawal mainip, mainis, mainggit. Kasi pag inggit ka, sabi nga, pag inggit, pikit. Okay ba yon? So, sa lahat na nandito, pag mainipin ka, pagka yung temper mo, sobrang mababaw lang. Yung tipong konting lang, tapos ikaw mismo, naiinip ka na. Wag mo nang ituloy, wag mo nang gawin pa. Kasi maraming tao na, alam mo yun, lahat na lang. Ano ba yung upline? 1 month na ako, wala pa rin akong kita, wala pa rin akong income. O imagine mo, sa lahat na nandito. Meron nga dito, imagine mo si John, after 1 year, bago na-mold, bago yan gumaling. Dati nung nagsisimula yan, may kodigo pa yan pagka magsasalita. Pero ngayon, 'di ba? Marunong na, in short, nahasa siya. Kasi bakit? Hindi siya tumigil. 'Di ba? So naging consistent lang siya. Uma-attend siya ng mga training hanggang sa hindi niya na malaya. 'Di ba? Unti-unti na pala. Hindi man ganoon kalaki pero nagkakaresulta. 'Di ba? Kailangan sa lahat na nandito. Okay? Lahat naman tayo may
darating yung time mo. Perfect time na tinatawag. Maaring ngayon, hindi mo pa nakukuha. Pero tandaan mo, makukuha at makukuha. Yan, totoo. Slowly but surely. Yung iba kasi agad-agad, nagmamadali. Tandaan mo. Huwag kang atat. Ako nga 6 months bago kumita. 6 months bago nagkaroon ng right side. Kasi di ba left and right? After 6 months. Pero dati pa yon, mas mahirap dati sa amin. Kasi offline. Tama ba? Offline. So, hindi kasi pwedeng ganon. Okay ba yon? So, sa lahat na nandito, tandaan mo na, alam mo yon, bawal mainis, mainggit. Okay pa ba lahat? Yan, galaw-galaw tayo. Baka ma-stroke. Yung iba nakikita ko may mga naga-undertaker na sa upuan. Diba? Alam mo yon, kilala mo ba si Undertaker? Yung yung mata niya, yung puti na yung nakikita mo, naga-undertaker na. Imaginein mo, 'di ba? Ang hirap nun, matulog nakaupo. Gaganon. Undertaker. Ako nga, hindi ko alam. Alam mo ba, inaantok ako. 'Di ba nagkape na ako, naligo na ako. Siguro epekto ng gamot, ng tawag dito na injection. 'Di ba? So ganoon naman talaga eh. Side effect, yun yung epekto ng vaccine. Pero 'di ba nilalabanan ko. Hindi kasi pwede na alam mo 'yun? Tama ba? So sa lahat na nandito. Okay, so tandaan mo na dapat ikaw mismo ayan. So sa lahat na nandito tandaan natin na mas maganda na tayo mismo is maging maging attentive tayo. Mag-focus ka lang. Kasi yung iba sayang. Sayang, may mga nami-miss ka. 'Di ba? May mga ano ka mismo hindi ka na ako nga 'di ba? Medyo para akong hinihila ng mata ko. Pero hindi pwede. Kailangan nandito ako nasa kagaligitnaan ako ng pagtuturo. So kailangan 'di ba maging 'di ba labanan ko 'yan, yung antok. Yan. Yes, totoo hindi mo maririnig yung topic kasi natutulog ka na. Tama ba? So sa lahat na nandito, yes, tapos na ako magkape. Ayan. So siguro 'di ba hindi talaga madalas sa kape. Pero okay naman, 'di ba? So importante naiintindihan niyo pa yung sinasabi ko. Okay ba 'yon sa lahat na nandito? So yan yung mga nagiging dahilan. Ayan yung mga factor kung bakit maraming tao hindi kumikita. So ngayon, etong tanong, i-check mo sarili mo. Okay, baka may mga ka diyan. May mga nakarelate ka diyan. Sino yung nakarelate? 'Di ba? Sige nga. Okay, sa lahat na nandito, wag kang plastic, sa lahat na nandito, sino yung mga natamaan doon? Sige nga, yan, sige nga, mag thumbs up ka nga kung isa ka sa isa ka sa natamaan, 'di ba? Doon sa mga sinabi natin kanina, yun sa napag-usapan. 'Yon, natamaan daw si Sir Glaber. Ay, andyan ka pala. Hello. Hello sa iyo. Yan si Fatima, si John Ril, ayan si Juliando, si John. So ngayon sa lahat na nandito, alam mo na yung gagawin. 'Di ba? So dapat sa lahat na nandito, okay? Yun pala yung mga bagay na magpapabagal sa'yo. So, simula ngayong araw na to, tanggalin mo na yan. Hindi makakatulong sa'yo yan. Pabigat lang sa'yo yan. Okay ba yun? Kasi, imagine mo, napakaswerte kaya natin. Napakaswerte kaya ng mga bago na nandito. Imagine mo, 'di ba, isang click mo na lang ng link, andyan ka na, makikinig ka na lang. So, wag kang tamarin na makinig, yung tipong sa lahat na nandito, dapat mas excited ka every time na may mga nagsasalita. Kasi darating yung time yan din yung ituturo mo sa mga magiging business partner mo. Tama ba? So, kaya akin lang sa lahat na nandito, okay, whatever it takes. 'Di ba? So, i-apply lang natin. Okay ba yon? Ayan, so siyempre, so dahil ito yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo, 'di ba, para hindi ka kumita sa negosyo natin. Ngayon, ano naman yung mga bagay, okay, na kailangan mong gawin para makuha mo yung life goals mo or makuha mo yung
gusto mo. Okay? So pag-usapan naman natin ngayon yung 8 skills para makuha or makamit mo yung life goals. Ayan, ready ka na ba? So kanina pinag-usapan natin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo para hindi mangyari sa'yo. Ayan, okay. So yan, sige. Okay lang ba? I-comment down mo sa dyan kung ready ka na mapakinggan yung 8 skills na yan. Diba? Para at least, diba, magtuloy-tuloy na yung resulta ng bawat isa na nandito. Ayan, sige. Comment ka dyan. Ayan, tatatlo pa lang yung nagko-comment. Sige, asan yung iba? Siguro yung iba tulog na. Yun. Sige, comment ka dyan. Ubus ko na yung tubig ko. Sige, comment ka dyan. So, sa lahat na nandito, ayan, so ready na yung bawat isa. So, yung iba talaga hindi nagko-comment. So, sige ka. 'Di ba? So, pag hindi ka nag-comment, wala kang pay-in hanggang next year. 'Di ba? Kidding aside, pero 'di ba, hindi mo na kailangang takutin pa. Okay, hindi mo kailangan takutin para lang, 'di ba? Para ano? Kasi pag gusto yung iba, gusto pa tinatakot. Ayun, so yun. Anyway, ayan, proceed tayo sa ating next natin, of course. Ito yung 8 skills, 'di ba, na makakatulong sa iyo para makuha mo yung life goals. Ayan. So ano ba 'yon? Ayan, ito na. Okay, importante ito, lagi mo naririnig from time to time, consistency. Ayan. So sa negosyong ginagawa natin, it's a matter of consistency. Dapat yung ginagawa natin everyday. Okay, parang ganito, nag-commit ka magnegosyo. So hindi pwede, 'di ba? Hindi pwede na, alam mo 'yon, gusto mo makapag-direct. Let's say gusto mo mag-direct. Kaso nga lang, kakausap ka lang kung kailan mo lang gusto. Hindi pwedeng ganoon, dapat everyday. Dapat may quota, may standard ka. Consistent, gawin mo. Kasi marami dito nahirapan lang ng konti, wala lang sumasali, hindi lang nagsisin yung mga carnivore niya or sin zone lang. Tapos ikaw mismo tigil ka na. Parang ganito, walang pinagkaiba yan. Example, ayan, so sa lahat ng gusto magpalaki ng katawan. Let's say gusto mo mag-enroll sa isang gym, gusto mo mag-enroll doon para maging fit ka. 1 month. Kaso nga lang, 'di ba? Okay na, nandun na, nakapag-enroll ka na. Kaso nga lang, etong malupit, after ilang araw, tinamad ka na. Bumalik na ulit sa dati mo yung habit, nawala na yung diet mo. O, sa lahat ng mga gusto magpapayat, so kahit naka-enroll ka diyan, okay, kung hindi ka mag-workout, sa tingin mo papayat ka ba? O sa lahat na lang ng gusto magpapayat, gusto mong magpapayat pero 'di ba, yung mga unhealthy diet pa rin yung ginagawa mo. Let's say ang hilig mo pa rin kumain ng mga sweets, 'di ba? 'Di ba, ang grabe ka pa rin lumamon. So wag kang mag-expect na papayat ka. Sabi nga mas mabilis magpalaki tumaba compared sa magpapayat. Okay? So ngayon, 'di ba, pag hindi mo yung workout, walang mangyayari, magugulat ka kahit abutin pa yan ng 1 taon kung at the end of the day wala kang disiplina o kaya naman ang ginagawa mo sa umpisa ka lang gigil, wala. Magugulat ka. Okay, one day, alam mo 'yon, wala pa rin nangyayari sa iyo. Kasi bakit? Hindi ka consistent. So dapat simula ngayong araw na 'to maging consistent ka. Consistent ka saan? Sa pagpo-prospect, yung daily task natin. Consistent dapat 'yan, consistent sa pagpo-prospect, pagpe-present, 'di ba, pagpa-follow up. Okay? So lahat ng dapat nating gawin, dapat consistent mo siyang ginagawa. O gusto mo makapagpasali ngayong buwan na 'to, hindi pwede na wala kang kakausapin. Hindi pwede na kakausap ka lang kung kailan mo trip. So dapat everyday 'yan. Okay ba 'yun? Kasi tandaan mo, maraming tao kung bakit hindi kumikita or yung iba gusto nilang kumita pero hindi nila nakukuha kasi nga, 'di ba, on and off. Inconsistent. So dapat anong kailangan mong gawin? Maging consistent ka. 'Di ba? Kasi pag consistent ka, maniwala ka, darating yung time
'Di ba? Magugulat ka, nakukuha mo na, and that's the time na magiging successful ka. Ang mga taong successful, tandaan mo, consistent yan sa ginagawa nila. Hindi yan pumapayag na sa loob ng isang araw, yung 24 oras nila, hindi nagiging productive. Productive yan, whatever it is. Kaya yung every second sa kanila, every minute, every hour, napakahalaga. Importante sa kanila. Kaya no wonder kung successful sila. Kasi bakit? Yung consistency nandun. 'Di ba? So sabi nga, ito siya, sa lahat na nandito, sa umpisa, hataw ka muna. 1 year mong hatawin. Kalimutan mo lahat. Kalimutan mo yung mga bagay na nagpapabagal sa'yo. Kasi tandaan mo, sa lahat na nandito, especially mga celebration mo sa buhay, kung nag-uumpisa ka, tanggalin mo muna yan. Let's say, 'di ba, mga birthday, 'di ba? Lahat tanggalin mo muna yan. Kasi bakit? Pag hindi mo tinanggal yan, wala, magugulat ka, nadagdagan ka na naman yung taon mo. Yung edad mo, wala pa rin nangyayari. Tumatagal ka, wala pa rin nangyayari. Kasi bakit? 'Di ba tandaan mo, sabi ko nga nakaraan, yung lasa ng Red Horse after 1 year, Red Horse pa rin yan. Yung Alfonso, after 1 year, Alfonso pa rin yan. 'Di ba? So kaya tanggalin natin yan. Ialis na muna natin yan sa sarili natin. Okay, kasi alam mo sa sarili mo na hindi makakatulong yan. Magpapabagal lang sa iyo. Kaya this time, okay lang ba maging consistent ka na ngayon? Okay lang ba i-type mo dyan consistency? Ayan. So para mas maramdaman mo. Diba dapat sa lahat na nandito, be consistent every day. Okay, hindi pwede na every other day. Diba? After a week, every month. Hindi pwedeng gano'n. Dapat daily. Okay? Gawin mo siya araw-araw. Okay? Yung negosyo natin, gawin mo araw-araw. Attend ka ng mga trainings, 'di ba? Mausap ka everyday, naglalatag ka. So lahat gawin mo. 'Di ba? And one day magugulat ka, kabisado mo na 'yan. Alam mo na lahat. Okay? Pangalawa, having confidence. Ayan. So sa lahat na nandito, importante yung meron kang kumpiyansa. Self-confidence. Self-confidence sa sarili. Kasi pag may kumpiyansa ka sa sarili mo, hindi dahil sa alam mo na lahat. Pero pag alam mo na, pag confidence ka kasi, alam mo din yung mga mali na nagagawa mo. Kasi bakit? Confident ka. 'Di ba? Confident ka na eto, ganun talaga. Okay, may mga pagka-confident ka, hindi ka matatakot, hindi ka mahihiya. Kahit sino man kahit pa-presidente man niya ng company, yung kausap mo, pagka alam mo yung ginagawa natin, maniwala ka. Mas magiging sa'yo, parang wala lang sa'yo. Kahit manager mo kausapin, wala kang pakialam. Kasi bakit? Nagninegosyo ka. So dapat, simula ngayong araw na to, 'di ba? Negosyo ko to, dapat alam ko yung pasikot-sikot na negosyo na to, 'di ba? Kailangan maging kumpiyansa ako dito. Kasi paano na lang pagka may downline ka na, may tao ka na, may business partner ka na, tapos may pinakausap sa'yo na mga big time, mga bigatin. Kaso nga lang, na-intimidate. Natakot ka, ay, grabe, ang yayaman naman na itong tao na to. Dapat hindi pwede. So sa lahat na nandito, 'di ba, pagka may kumpiyansa ka sa sarili mo, alam mo, madali na lang lahat. 'Di ba? Yan yung commanding ka para sa mga taong kausap. 'Di ba? Yung tipong grabe, ibang level yung confidence mo to the highest level. Hindi dahil sa nagmamarunong ka, nagmamagaling ka, pero dahil confident ka sa sarili mo na alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung negosyo na pinasok mo. Na kahit anong itanong sa'yo, na mismo nakausap mo, na mga kliyente mo, ng guest mo, masasagot mo. Kasi bakit? Alam mo yung ginagawa natin. Okay? So kaya dapat sa lahat na nandito, ikaw mismo dapat alam mo yung mga bagay na yan. 'Di ba? Maging confidence ka, hindi dahil sa nag-aalam-alaman ka, kundi dahil alam mo talaga. Okay ba tayo doon? Pangatlo, managing your time. So tandaan mo, yung mga taong nagkaresulta, kung bakit sila nagkaresulta, naging successful, dahil na-manage nila ng tama yung oras nila. So sa lahat ng part-timer,
Hindi ko sinabi na iwan mo agad yan. Okay, i-manage mo lang. Multitask mo lang. Dapat alam mo kung paano ma-handle yung oras mo. Let's say nasa work ka, dapat multitask ka. Kahit sobrang busy mo, masingit mo pa rin yung negosyo. Hindi kasi pwedeng gagawin mo, magiging reason out mo sa amin. Kasi late na ako sa work ko, 'di ba? So right after nun, 'di ba, hindi ka naman natutulog agad. O kaya naman may mga break time ka, coffee break, may lunch break. So ano kailangan mong gawin? I-manage mo yung oras mo. Gamitin mo sa tama. Kasi minsan, yung mga tao, kung pagka nagamit mo sa tama, yung oras mo, magugulat ka, unti-unti, may income ka na. Kasi lahat na nandito, salute sa mga tao na grabe, no? May mga kasamahan tayo dito na kahit busy sila, mga tao tayo, mga business partner tayo na mga nasa abroad, pero still, nakaka-proud. Kasi bakit? Andun yung commitment nila sa negosyo. Andun yung ano nila, yung pagbibigay pa rin ng oras. Na kahit sabihin na natin na wala na silang halos oras, 'di ba? Pero tandaan mo, lahat naman tayo may kanya-kanyang time. Yung 24 hours mo, okay lahat tayo, pantay-pantay. Meron ba dito may 25 hours, may 30 hours? So, lahat naman 24 hours yung oras natin. Kaso nga lang, yung 24 hours, etong tanong, saan mo ba binubuhusan? Saan mo ba nilalagay yung oras mo? Baka nilalagay mo yung oras mo sa mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. Imagine mo, pag TikTok, may oras ka, tapos sasabihin mo sa akin, wala kang time sa pagninegosyo. 'Di ba? Sasabihin mo sa akin na, ginagawa ko naman yung part ko, kaso nga lang, wala pa rin sumasali. Imposible. Kasi kung totoo na tumatrabaho ka, binibigyan mo ng time yung negosyo natin, maniwala ka, meron at merong resulta. 'Di ba? Baka mas marami yung dahilan mo compared saan sa pagta-time management. Time management lang kailangan. 'Di ba? Okay, so sa lahat na nandito, ano man yung ginagawa mo, 'di ba? Nanonood ka ng mga, 'di ba, ng kung ano-ano, mag-focus ka muna dito. 'Di ba? Tsaka na 'yan. Madali na lang. Ang entertainment madaling gawin. Tama ba? So sa lahat na nandito, lagi natin tatandaan, sa lahat na nandito, iisipin mo lang lagi, yung negosyo natin sobrang dali lang. Part-timer ka, walang problema. Bakit? Online na lang tayo. So sa lahat ng mga part-timer, sa mga bago na nandito, huwag kang mag-alala. 'Di ba? Yung negosyo mo, sa umpisa, oo, mahirap. Ganun talaga. Lahat ng bagay mahirap sa simula. Pero pag paulit-ulit mo na siyang ginagawa, nagiging madali. Gets mo? Parang trabaho mo. Sa umpisa, nahirapan ka. 'Di ba? Kasi hindi mo alam. Pero magugulat ka, darating at darating yung time na ikaw mismo, unti-unti natututo ka na kahit nakapikit ka sa trabaho mo, kaya mo nang gawin. Kasi bakit? Naaral mo na siya. Yes, walang madali. Lahat ng bagay, mahirap. Even trabaho mo, mahirap yan. Kaso nga lang, etong tanong, eto yung maganda, sa lahat ng pinakamahirap gawin, eto yung pinakamadali. Sabi ko nga, kaya mong mag-multitask. Okay, kaya mong gawin yung negosyo kahit nasa trabaho. So wag mong tingnan agad yung resulta. Huwag kang mainip, sabi ko nga kanina, huwag mong titingnan agad income. Pag tinignan mo income, short term ka mag-isa. 'Di ba? Pero pag tinignan mo lagi, yung tao na tutulungan mo na, 'di ba, ma-sharean mo ng negosyo, yun yung pinakamaganda. Kasi meron dito matatagal na yung iba, 'di ba? Yung iba paunti-unti may income pero 'di ba, consistent lang, tuloy-tuloy lang sila. So tandaan natin, yung pinasok mo na negosyo, hindi naman siya overnight success. Hindi naman agad-agad andun na, kikita ka na agad ng malaki. No. Hindi lahat ng kakausapin mo magjo-join. 'Di ba? Hindi lahat ng i-refer mo mag-reply, mag-response. Hindi lahat ng kakausapin natin is willing. Pag nalaman nila na may puhunan, 'di ba? Ayaw na nila. Samantalang ikaw nga, 'di ba?
Okay, bakit ngayon ka lang napasali? Kasi lahat ng bagay may dahilan. Kaya wag mong isipin mahirap. Alam mo ba kung bakit man nagiging mahirap yung isang bagay? Alam mo kung bakit? Iniisip mo kasi na mahirap. Huwag mo kasing isipin na mahirap. Oo, andun tayo. Lahat ng bagay mahirap, tinatrabaho. Pero tandaan mo, okay, kung ano yung in-input mo sa utak mo, pag sinabi mo mahirap, mahirap talaga. Pag sinabi mo madali, madali talaga. What your mind conceive, your body can achieve. Okay ba yun? So, law of attraction tawag yan. So, kailangan i-attract mo yung positivity. Kung mag-attract ng negative, negative na nga buhay mo, mag-attract ka pa ng negative. So, anong resulta nun? Negative din. Okay? So, kung gusto mo ng positive result, positive na buhay, positibo din dapat mag-isip. Wala namang negosyante nag-inisip paano malugi agad yung negosyo niya. So, siyempre, andun yung part na, di ba? So, aaralin mo, di ba? So, kakapain mo pa, di ba? So, andun yung part na paano mo gagawin yung negosyo. Di ba? Nandun siya. Kaya sa lahat ng mga bago na nandito, sa lahat na nagsisimula, wag mong tingnan, wag mong isipin na mahirap. Kasi dumaan din kami dyan. Lahat ng bagay may proseso. Proseso tawag dyan. Okay? So, hindi naman agad-agad automatic nandyan. Okay ba yun? So, siyempre, di ba, importante ma-manage mo lang. Nagpa-part-time ka, may work ka, okay. Walang problema doon, may intindihan ka namin. Okay? And sa lahat ng mga part-timer, wag mong isipin na mahirap to kasi akala ng iba dito baka buong oras na ibibigay nila dito. No. Sa mga part-timer, okay, kaya nga part-time eh. Kaya nga part-timer kasi part-time. Pwede mo siyang gawin pagka hindi ka na busy, kahit after ng work mo, gawin mo siya. Kahit alam mo ba, sa trabaho mo nga sobrang hirap pero 'di ba hindi ka nagrereklamo. Samantalang sa negosyo natin, mas malaki yung nag-aabang sa iyo, 'di ba? Imagine mo sa lahat na nandito kung nahihirapan ka. Yung ginagawa mo pagkita ng pera. Yung ginagawa natin pagkita ng pera. Ngayon, 'di ba, yung ginagawa mo, kikita ka diyan. Pero fixed income. 'Di ba? Mahirapan ka, magugutom ka, mapapagod ka. Same lang din dito, mahirapan ka, mapapagod ka, magugutom ka. Pero eto kasi yung kagandahan nito. Dito ang nag-aabang sa iyo 450,000. Samantalang sa trabaho mo ang nag-aabang 15,000 fixed income. So saan mo gustong ilagay yung oras mo? Siyempre doon tayo sa work it, doon tayo sa bagay na alam natin na magpapasok sa atin na mas malaki. Kasi ilang taon ka na ba diyan? Nagtatrabaho ka, ilang taon ka na diyan? Kaso paulit-ulit lang, wala nangyayari. So huwag kang mag-alala. Sa umpisa lang naman mahirap, pero pag nasanay ka na, nagiging madali. Okay ba yun? So kaya yun yung lagi nating tatandaan. And of course, ito na yung sinabi ko kanina, pang-apat, staying positive. Normal sa buhay, 'di ba? May mga problema. May pagdadaanan ka, may mga panahon na low moral ka, nanghihina ka, hindi mo alam gagawin mo. Yung minsan sunod-sunod yung dagok sa buhay mo, 'di ba? Pero every time na may problema, 'di ba? I-take mo siya into positive. 'Di ba? Gawin mo, tingnan mo yung oportunidad na 'yon na kaya nangyari. Kasi bakit? May magandang dahilan. May purpose. Lahat naman tayo nahihirapan. Huwag tayong magpaka-ipokrito na hindi ka naman nahihirapan. Lahat tayo nahihirapan. Sa trabaho mo, mahirap yan. Pero bakit ginagawa mo pa rin? Kasi bakit? Gusto mo kumita ng pera. So dito, 'di ba, mahirapan ka din. Pero tandaan mo, pagka inisip mo yung isang bagay na negatibo, negative talaga yung mangyayari. Kaya sa lahat na nandito, 'di ba, magpaka-positive lang tayo mag-isip. Oo, 'di ba, kahit feeling mo na malabo na tingnan, yung tipong parang ang hirap naman paniwalain yung sarili ko na, 'di ba, maging positibo despite of the pandemic, 'di ba? Kumbaga, ang tingnan mo lang lagi, 'di ba? Wala namang mawawala pag positive ka mag-isip eh. Ang ma-attract mo kasi positive, 'di ba? Pag positive inisip mo, magiging positive din yung mangyayari. Pero pag negative, 'di ba? So pag negative ka kasi mag-isip, negative thinker ka,
maniwala ka, wala kang magandang mapupuntahan. Kasi bakit? Ang lagi mong tinitingnan, puro yung mga problema, puro yung mga sitwasyon sa buhay mo. So, tanggalin mo yan. Okay? Mag-isip tayo ng tama. Kasi pagka positive tayo mag-isip, tama, nagiging tama yung pagdidesisyon natin. Pero pag negatibo tayo mag-isip, 'di ba? Nagiging negatibo din yung ano natin, yung mga binibitawang salita. Pero pag positive ka mag-isip, nakaka-influence ka pa ng maganda. Kasi bakit? Mas na i-spread or na-influence mo yung tao na, 'di ba? Kasi positibo ka mag-isip. 'Di ba? Sa lahat na nandito, example, sa lahat na nandito, brinake ka ng jowa mo. O, huwag kang malungkot. 'Di ba? Kasi kung bakit man nangyari 'yan, so syempre hindi na pinahintulutan ni Lord na mangyari na dumating yung time kung kailan kayo mag-asawa na, 'di ba? Doon mo lang malalaman na hindi pala siya yung worth it para sa iyo. Hindi pala siya yung deserving mo. Kaya, 'di ba? Pagka ganun may nag-break up man, 'di ba? So ibig sabihin may mas magandang darating. May mas better pa sa tao na 'yan. Instead na malungkot ka, ipagpasalamat mo kasi bakit may purpose lahat ng nangyayari sa buhay natin. Isipin mo lang lagi. 'Di ba? Yes, move on lang. Dapat pabilis kang mag-move on. Yung iba kasi ang tagal na namin 10 years na kami nagsama tapos ganito, ganyan. Imagine mo. Dapat tingnan mo, hindi mo kawalan. 'Di ba? O di tingnan mo, i-prove mo sa kanya na 'di ba, na sinayang ka niya. 'Di ba? Dapat ganoon. Yung tipong maglaway ka. Tama ba? So sa lahat na nandito, hindi mo siya kawalan. Kawalan niya 'yon. 'Di ba? Kung iniwan ka man, 'di ba, na broken ka man, that's okay. 'Di ba? So kahit after naman kasi ng brokenness, 'di ba? After mo mag-broken, tandaan mo diyan ka mas titibay, magiging strong ka lalo. And mas magiging ka na, hindi ka na padalos-dalos. Mas nag-iisip ka na ng tama. Malinaw ba 'yon? O sa lahat yung mga broken hearted, meron ba diyan? Okay, and syempre discipline. O sa lahat na nandito, importante na disiplinado ka. Kasi maraming tao, alam mo 'yon, may mga pagkakataon na tayo mismo pinakamahirap gawin yun, yung disiplina. Okay? Sabi nga ito, decision help us start. Okay? Discipline help us finish. 'Di ba? So tandaan mo, sa isang desisyon, diyan magsisimula lahat. Then sa disiplina mo, diyan matatapos yung gagawin mo. Yung life goals mo, yung gusto mo mangyari sa buhay mo, pag disiplinado ka, maniwala ka. Okay? Magugulat ka ang bilis ng resulta kasi disiplinado. May mga meetings, training, dapat on time ka. Dapat mas ahead ka, mas nauuna ka. Let's say 8 p.m. dapat 7:45 nakaabang ka na. Dapat dapat hindi pwedeng late. Yun yung lagi mong tatandaan. Yun pa naman yung pinakaayaw ko, yung late. Pag sinabing dapat, whatever it takes. 'Di ba? Discipline, maniwala ka. Ang taong walang disiplina, maniwala ka, matatagalan. Pero pag ikaw yung tipo ng taong disiplinado sa lahat ng bagay, tingnan mo yung mga successful na tao. Bakit sila naging successful? Kasi nga, disiplinado sila sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba? Pag alam mong mali, hindi pwede na i-insist mo. Hindi kasi ganito, ganyan. Hindi pwede. Mali ka na nga. Huwag mo nang i-insist. Huwag mo nang i-defend. Tama ba? Kasi marami kasing tao, alam mo yun, 'di ba? Yung tipong ang dami pang sinasabi. Pag alam mo, edi accept. 'Di ba? Nagkamali ka, 'di ba? So, acceptance. Okay ba 'yon? Next, okay, pang-anim, communication skills. So, ito na dito kasama yung speaking skills, listening skills. So, importante sa lahat yung communication. Kasi pag walang communication, yung isa't isa, maniwala ka, hindi kayo magkakaintindihan. Yung communication, 'di ba? Ito yung dito mo mas maiintindihan yung ginagawa.
'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Mas okay, mas natututo ka pag ikaw yung nakikinig compared sa ikaw yung nagsasalita. Sabi ko nga mas gustuhin ko pa na ako yung nakikinig compared sa ako nagsasalita. Kasi bakit? Pagka nakikinig ako, mas marami akong natututunan. Okay? So, kaya mas maganda sa lahat na nandito ngayon yung ginagawa natin, communication. 'Di ba? Yung nakikinig, may nakikinig, nandiyan kayo, nakikinig kayo. So, importante, mas magiging malalim yung understanding mo sa ginagawa natin. Pag ikaw mismo, 'di ba, mas malalim yung pagkakaintindi mo sa negosyong ginagawa natin. Sabi ko nga, eto siya. So, bakit parang ganito, lagi kong nakarinig mo na to, I'm sure ako. Ang isang airplane, bakit na-aksidente pa rin? Tama ba? Ang laki ng langit. Tama ba? Kasi bakit? Nagkaroon ng miscommunication. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng aksidente. So sa atin naman, parang ganito, minsan may mga times na may nakakatampuhan tayo. May nakakagalitan tayo. Bakit? Miscommunication. Hindi lang kayo nagkaintindihan. So ibig sabihin, napaka-importante na tayo mismo marunong tayo mag-adjust, 'di ba? Marunong tayo makipag-communicate, 'di ba? Kaya nga, 'di ba, importante yung nag-a-update ka sa mentor mo, nag-a-update ka sa taong nag-guide sa iyo. 'Di ba? Kasi tandaan mo, pagka sinolo mo kasi yan, maniwala ka. So ikaw din mahihirapan at the end of the day. Okay ba 'yun? Kaya simula ngayong araw to, gawin mo dapat mas matimbang sa iyo yung communication na hindi nawawala. Hindi pwede na mag-a-update ka lang pagka may pay-in ka, pero pag wala kang pay-in, 'di ba, wala kang update. Okay ba 'yun? So kailangan from time to time alam din ng upline mo na buhay ka pa. 'Di ba? Kasi pag walang communication, 'di ba, diyan na yung time na alam mo 'yun, yung tipong mawawala na yung tao mo. Kasi bakit hindi mo man lang makumusta? Okay ba 'yun? Yan. Next, number 7, being honest with yourself. Yan, tandaan natin. Maging honest tayo sa sarili natin. Tandaan mo, maluloko mo ibang tao pero yung sarili mo hindi mo maluloko. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi pwede na, 'di ba, sarili mo na nga lang niloloko mo pa rin. 'Di ba? So, at the end of the day, pag honest ka sa mga tao mo, sa mga business partners mo, mas magiging maganda yung samahan, mas magiging okay lahat. 'Di ba? Yung tipong pagka-honest ka kasi, 'di ba? Walang gulo, 'di ba? Tandaan mo 'yun. So dapat sa lahat ng nandito, 'di ba? So pinasali mo yung tao mo, yung business partner mo na 'yan, hindi dahil sa pera-pera lang. Pinasali mo 'yan kasi bakit? Gusto mo matulungan 'yan. Pero dapat lahat na nandito, 'di ba? So 'yun yung kailangan natin. Kasi 'di ba? Ano mo 'yan? Integrity mo 'yan. Integridad mo 'yan. Credibility mo 'yan. So importante na yung tipong sa lahat na nandito, hindi masisira yung relationship niyo. 'Di ba? Yung tipong okay kayo sa lahat ng bagay, may mga hindi man pagkakaintindihan pero dapat naaayos din. 'Di ba? Importante 'yan eh. Kailangan dapat marunong ka mag-troubleshooting. Pagka may konting sitwasyon, problema na hindi pagkakaintindihan, dapat ayusin mo agad. Hindi pwedeng pinapalala mo, pinapatagal mo. Okay ba 'yon? Okay, kaya yun yung lagi natin tatandaan. You can cheat everyone, even yourself, but can't cheat God. Tama. Okay, si Lord, hindi natin maluloko. Lahat ng naiisip natin, alam niya yan. Malinaw? And of course, last, networking skills. Tandaan mo, your network is your net worth. Tandaan mo, yung negosyo natin. Nandito ka. 'Di ba yung galing mo dito, 'di ba? Ilagay mo sa tama. 'Di ba marami kasi, alam mo 'yon, yung tipong, oo, nandito ka, pero alam mo sa totoo lang, 'di ba hindi mo naman ginagawa yung part mo. Kaya huwag kang mag-expect na result. So lagi mong tatandaan yung mga bagay na yan. So kailangan mas maintindihan mo. Okay ba yun? Intindihin mo lagi. Kasi tayo mismo, sobrang ganda ng ginagawa natin. Sobrang laki ng pwede mong kitain. It's not about the money. Nakikitain mo. 'Di ba? It's about sa mga taong matutulungan mo sa negosyong ginagawa natin.
Ulitin ko, dapat long-term ka mag-isip. Hindi short-term. Okay, kasi pag long-term ka mag-isip, hindi mo titingnan, hindi ka nakatingin sa pera. Nakatingin ka sa mga tao na nandyan, 'di ba, na ma-equip mo sila, na matulungan, na mabago yung buhay, 'di ba? Na maging knowledgeable sila sa negosyong ginagawa natin. Okay? So yung mga bagay na yan, 8 skills para para makamit natin yung goals or life goals natin. Siyempre, consistent ka, confidence, managing your time, staying positive, discipline, communication skills, being honest with yourself, and networking skills. Alright? So, yan yung mga bagay na kailangan, di ba? So, tayo mismo magawa natin. Okay? So, natututo ba? May natututunan ba sa lahat na nandito? Natuto ka ba? Okay? So, I hope, di ba, natuto ka sa mga